Sa tabi ng isang misteryosong bukirin ng trigo, sunod-sunod na pinapaslang ang mga babae tuwing lumilipas ang ilang panahon. Ang mga biktima ay natatagpuang brutal ang pagkakapaslang, ngunit walang makapagsabi kung sino ang tunay na salarin. Dahil dito, nagsimula ang investigasyon ni Edward, isang mahusay na detective. Habang sinusundan niya ang mga ebidensya, natuklasan niyang may koneksyon ang mga krimen sa isang nakakatakot na panakot na gawa sa dayami. Makalipas ang 30 taon, isang batang pulis ang bumisita kay Edward habang nagtuturo ito sa isang silid-aralan. May dala itong balita na nahuli na raw ang serial killer ng Kang Song-jeon, isang kaso ng sunod-sunod na pagpatay sa kababaihan noong nakaraan. Ngunit 3 lamang sa mga kaso ang may fingerprint evidence. Ang iba ay nangangailangan pa ng pag-amin ng suspect upang tuluyang mapatunayan ang kanyang pagkakasala. Gayunpaman, matagal ng paso ang panahon para maipakulong pa ang salarin ayon sa batas. Kaya humingi ng tulong ang batang pulis kay Edward dahil alam niyang walang ibang mas determinado na mahuli ang tunay na killer kundi siya. Dahil dito, muling bumalik sa alaala ni Edward ang mga nangyari noong 1988, isang madilim at magulong taon. Noon, si Edward ay isa sa pinakamahusay na homicide detectives sa Sun Police Station. Kilala siya bilang isang matapang at tapat na pulis na walang kinatatakutan kahit mataas na opisyal pa ang masagasaan niya. Sa isang awarding ceremony para sa mga natatanging pulis, bigla niyang inaresto ang isa sa mga awardee dahil sa kasong korupsyon at pagtanggap ng suhol. Ang problema, pamangkin pala ito ng police chief. Dahil sa ginawa niyang iyon, inilipat siya sa Kangsong, ang sarili niyang bayan. Sa unang araw niya roon, nadatnan niyang pinapahirapan ng mga pulis ang isang suspect na si Lee upang pilitin itong umamin. Agad niya silang pinigilan dahil kilala niya si Lee bilang isang maliit na magnanakaw lamang. 3 beses na niya itong nahuli noon, kaya sigurado siyang hindi ito isang mamamatay tao. Ngunit sinabi ng mga pulis na si Lee ang pangunahing suspect sa isang murder case kung saan medyas ng babae ang ginamit bilang sandata sa pagsakal sa biktima. Hiniling ni Edward kay Officer Park na ibigay ang lahat ng files tungkol sa kaso. Habang inaayos ni Officer Park ang mga dokumento, aksidenteng nahalo ang mga litrato mula sa ibang murder cases. Nang makita yon ni Edward, agad niyang napansin na magkapareho ang paraan ng pagpatay at itsura ng mga crime scene. Doon niya napagtanto na hindi ito simpleng murder case, isa itong serial killing case. Agad niyang pinuntahan si Lee sa kulungan dahil naniniwala siyang inosente ito. Ngunit sinabi ng mga pulis na umamin na raw si Lee. Ang dahilan ng pag-amin nito ay hindi dahil sa investigasyon ng mga pulis kundi dahil sa prosecutor na si Jacob. Si Jacob ang pinakasikat at pinakamataas ang tingin sa sarili na prosecutor sa Kangsong. Ambisyoso siya at handang gawin ang lahat para umangat sa kapangyarihan. Kahit kulang ang ebidensya laban kay Lee, pinilit pa rin niyang makuha ang pag-amin nito. Habang iniimbestigahan si Lee, naglabas si Jacob ng peres ng medyas pambabae at tinanong kung bakit gustong-gusto nito ang ganoong bagay. Hinawakan ni Lee ang medyas at sinabi niyang gusto niya ang kakaibang pakiramdam nito. Dahil doon, agad naniwala si Jacob na siya ang killer. Pagkatapos, tinakot ni Jacob si Lee gamit ang matandang ina nito. Nagbilang siya habang naglalakad papunta sa pintuan at ipinahiwatig na may masamang mangyayari sa ina ni Lee kapag hindi ito umamin. Dahil sa takot, lumuhod si Lee at umiiyak na inamin ang krimen. Kalaunan, pumunta si Jacob sa police station upang siguraduhin walang magkakamali sa reenactment ng krimen. Nang makita siya ni Edward, agad siyang natigilan dahil matagal na pala silang magkakilala. Noong mag-aaral pa sila, madalas apihin at insultuhin ni Jacob si Edward. Kaya nang makita niya itong muli, bumalik ang lahat ng masasakit na alaala. Sa sobrang galit, malakas na sinuntok ni Edward ang salamin. Samantala, si Jacob ay kasalukuyang nakikipagrelasyon sa anak ng isang chairman. Para sa kanya, mahalaga lamang ang kapangyarihan at mataas na posisyon. Wala siyang pakialam kung may masasaktan basta makuha niya ang gusto niya. Habang abala si Jacob sa sariling ambisyon, ipinagpatuloy naman ni Edward ang investigasyon. Napag-alaman niyang lahat ng biktima ay mga kabataang babae na naglalakad pa uwi sa gabi. Ang unang 2 biktima ay sinakal gamit ang tela at scarf, habang ang pinakahuling biktima naman ay pinatay gamit ang medyas pambabae. Kahit iba-iba ang ginamit na bagay sa pagpatay, pare-pareho ang paraan ng killer. Bukod dito, 1 taon ang pagitan ng bawat krimen. Tinulungan din si Edward ni Bella, isang reporter mula sa lokal na pahayagan. Ayon kay Bella, ang unang 2 kaso ay dating hawak ng isang prosecutor na si Hong. Ngunit matapos mamatay ang isang suspect habang iniimbestigahan nila ito, tinanggal si Hong at pinalitan ni Jacob bilang lead prosecutor. Kinabukasan, dinala ng mga pulis si Lee sa crime scene para sa reenactment. Nang malaman ni Jacob na maraming reporters ang naroon, inayos muna niya ang kanyang itsura sa harap ng salamin bago lumabas. Sa mismong sandaling iyon, naglakad si Edward mula sa kabilang direksyon. Matagal na niyang nahulaan na nakuha lamang ni Jacob ang pag-amin ni Lee sa pamamagitan ng pagbabanta, isang bagay na noon pa man ay mahusay ng gawin ni Jacob. Sa loob-loob ni Edward, gusto niyang humingi ng tawad si Jacob para sa pambubuli nito sa kanya noong kabataan nila. Ngunit tulad ng dati, walang pagbabago kay Jacob. Sa halip, niyayapan niya si Edward na samahan siyang panoorin ang reenactment ng krimen. Agad itong tinanggihan ni Edward dahil wala siyang interes makisama sa taong tulad ni Jacob. Pagkatapos nito, nag-report si Edward sa kanyang mga nakatataas. Iginiit niyang konektado ang 3 kaso at malinaw na serial killings ang mga ito. Sinabi rin niyang imposibleng si Lee ang killer dahil sa isa sa mga petsa ng krimen, nakakulong si Lee at walang paraan para magawa niya yon. Naniniwala si Edward na adik na sa pagpatay ang tunay na salarin at malapit nang magkaroon muli ng panibagong biktima. At tama nga siya.
Ilang sandali pa lamang matapos niyang sabihin yon ay tumawag agad si Officer Park upang ipaalam na may panibagong murder case na naman. Sa oras na yon, nasa gitna ng bukirin ng trigo si Jacob habang pinapanood si Lee na muling isinasagawa ang krimen bilang bahagi ng reenactment. Ang mismong bukirin na yon ang lugar kung saan nangyari ang mga pagpatay. Biglang dumating ang isang nakatataas na opisyal mula sa police station at malakas na ipinahinto ang reenactment dahil may bagong bangkay na natagpuan malapit sa kurbada ng bukirin. Mabilis na nagtungo si Edward sa crime scene at natuklasang isang babaeng estudyante ang biktima. Ang paraan ng pagkamatay nito at ang pagkakatali sa katawan ay halos kapareho ng sa naunang tatlong kaso. Dahil sa nadiskubre ni Edward, napilitan ang mga prosecutor na muling pag-aralan ang kaso. Nabigo si Jacob at pinagalitan siya ng kanyang mga nakatataas. Dahil dito, sinamantala ni Prosecutor Hong, na dating pinakamahusay na prosecutor, ang pagkakataon upang mabawi ang pamamahala sa kaso. Lalong sumama ang sitwasyon para kay Jacob. Sa galit niya, si Edward ang kanyang sinisi. Habang nagpapatuloy si Edward sa investigasyon, isang kaklase ng pinakabagong biktima ang nagbigay ng mahalagang impormasyon. Ayon sa dalagita, magkasama silang naglalakad pa uwi pagkatapos ng klase noong gabing iyon. Habang dumadaan sila sa tunel malapit sa bukirin, may nakita silang lalaking may hawak na gunting na tila hinahabol ang isang babae. Agad na hinanap ni Edward ang lalaking may gunting. Matapos niya itong bantayan, nakita niyang muli itong nagtangkang takutin ang isang babae gamit ang gunting, kaya agad niya itong inaresto. Ngunit nagpaliwanag ang lalaki na dala lamang niya ang gunting upang takutin ang kanyang asawang umalis sa bahay. Kinumpirma rin ito ng asawa ng lalaki. Ayon sa babae, hinabol nga siya ng kanyang asawa noong gabing iyon, kaya nagtago siya sa loob ng bukirin. Hiniling ni Edward na alalahanin niya kung may nakita siyang kahina-hinalang tao habang nagtatago siya roon. Naalala ng babae na bukod sa dalawang estudyante, isang panakot na gawa sa dayami lamang ang nakita niya. Ang nakapagtataka, nang umalis siya sa kanyang pinagtataguan, bigla raw nawala ang panakot. Biglang naalala ni Edward na sinabi rin ng kaklase ng biktima na may nakita siyang panakot at mga asong gala sa crime scene. Habang iniisip muli ng babae ang nangyari, naalala niyang tila nakangiti ng nakakatakot ang panakot sa dilim. Pinilit ng babae na alalahanin ang itsura nito at gumuhit siya ng larawan ng panakot. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Edward na maaaring ang panakot mismo ang disgis ng killer. Kaya pala tahol ng tahol dito ang mga asong gala, habang ang mga biktima naman ay walang kamalay-malay na nasa harap na nila ang salarin. Dala ang bagong impormasyong ito, bumalik si Edward sa bukirin ng gabing iyon. Ngunit doon niya nakita si Jacob na naglalakad palabas mula sa tunel sa kabilang direksyon. Sa panahong iyon, si Edward na ang namumuno sa serial murder investigation. Ngumiti ng malamig si Jacob at sinabi nitong babawiin niya ang kaso at muli niyang pahihirapan si Edward tulad ng ginawa niya noon. Pagkalipas ng 30 taon, bumisita si Edward sa kulungan upang makipagkita sa lalaking itinuturong killer ng serial murder case noon. Tinanong niya ito kung bakit gusto siyang makita. Sa halip na sumagot, tinanong siya ng lalaki kung bakit patuloy pa rin niyang iniimbestigahan ang kaso kahit paso na ang panahon para sa legal na pag-uusig. Sumagot si Edward na kailangan niyang malaman ang totoo para sa siyam na inosenteng biktima, sa kanilang mga pamilya, at sa lahat ng taong nabuhay sa kangsong noong panahong iyon. Nakakagulat na kalmado lamang ang lalaki. Sinabi nitong hindi siya ang tunay na killer. Alam din daw nito na tuwing may programang tumatalakay sa serial murder case ng kangsong, laging iniimbitahan si Edward bilang panauhin. Naniniwala ang lalaki na kung si Edward ang mag-imbestiga, mahahanap nito ang ebidensya na magpapatunay na inosente siya. Muling bumalik ang kwento 30 taon sa nakaraan. Matapos mangyari ang ika-4 na sunod-sunod na pagpatay, napawalang sala si Lee, na dati ay pinilit umamin. Noong gabing iyon, pumunta si Lee sa police station upang pasalamatan si Edward dahil kung hindi dahil sa kanya, habang buhay sana siyang mapagbintangan sa krimen. Samantala, si Prosecutor Hong na ngayon ang namamahala sa serial murder case ay naglabas ng opisyal na pahayag sa media. Inanunsyo niyang isa itong serial killing case at bumuo na ang pulisya at prosecution ng Joint Investigation Team upang hulihin ang mapanganib na killer. Sa loob ng police force, si Edward ang nanguna sa investigasyon. Matapos niyang suriin ang lahat ng 4 na kaso, natuklasan niyang inuuna ng killer na tambangan at abusuhin ang mga biktima bago patayin ang mga ito. Napakainat at napakalinis ng paraan ng salarin. Ngunit naniniwala si Edward na gaano man kagaling magtago ang killer, may maiiwan pa rin itong kahinaan. Inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na balikan ang lahat ng dating sexual assault cases at personal na kausapin ang mga biktima. Umaasa siyang may isa sa kanila na nakakita na sa killer noon. Matapos ang matagal na pagsisiyasat at pagsunod sa mga bakas, nakahanap si Edward ng isang survivor na si Mrs. Baek. Ayon kay Mrs. Baek, minsan siyang kinidnap ng isang lalaki habang pauwi. Tinalian ng salarin ang kanyang mga kamay sa likod gamit ang tela, parehong paraan ng pagkakatali sa mga biktima ng serial killings. Agad siyang pinuntahan ni Edward upang kausapin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang takot ni Mrs. Baek. Dahil nangangamba siyang balikan siya ng killer, halos hindi na siya lumalabas ng bahay. Nang tanungin siya ng mga pulis, matagal siyang nag-atubiling magsalita. Muling sinabi ni Edward kay Mrs. Baek na maswerte pa rin siya dahil buhay pa siya. Ang 4 na naunang biktima ay hindi nabigyan ng ganoong pagkakataon. Nang marinig ni Mrs. Baek na marami ng babae ang naging biktima, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob upang magsalita. Ayon sa kanyang kwento, galing siya noon sa isang blind date at pauwi nang dumaan siya sa tabi ng bukirin ng palay. May nakita siyang panakot na gawa sa dayami ngunit hindi niya ito pinansin.
Ilang sandali lamang ang lumipas, may biglang sumulpot mula sa likuran at tinutukan siya ng kutsilyo. Matapos siyang dukutin, tinanong siya ng salarin kung may suot ba siyang medyas. Sinabi niyang nasa loob ng kanyang handbag ang mga yon. Habang tinitingnan ng killer ang bag, mabilis siyang tumakbo papunta sa pangunahing kalsada habang umaasang makaliligtas. Mabuti na lamang at may mga dumaan na tumulong sa kanya kaya nakatakas siya. Dahil sa matinding takot noong gabing iyon, hindi niya nagawang tingnan ng mabuti ang mukha ng killer. Ang tanging naalala niya ay payat ito, normal ang pangangatawan, at walang kakaibang itsura. Sinabi rin niya na malamang ay nakuha ng killer ang kanyang handbag. Nandoon kasi ang kanyang identification cards at address. Ibig sabihin, alam ng killer ang kanyang pangalan at tirahan kaya natakot siyang magsumbong sa pulis. Dahan-dahang inalo ni Edward ang umiiyak na babae. Sinabi niyang hindi siya nakaligtas dahil sa swerte kundi dahil sa kanyang tapang. Dahil sa paghimok ni Edward, may isa pang detalye na naalala si Mrs. Baek. Ayon sa kanya, napakalambot ng kamay ng killer, parang kamay ng babae. Batay sa impormasyong iyon, pumunta si Edward sa isang bahagi ng bukirin kung saan pinaniniwalaan niyang nagtatago ang killer. Inisip niyang doon naghihintay ang salarin ng kanyang mabibiktima. Kapag may babaeng dumadaan na pasok sa gusto nito, agad itong umaatake. Kapag may nakakakita naman sa kanya, nagpapanggap itong panakot na gawa sa dayami. Napagtanto ni Edward na napakatuso ng killer at hindi ito mahuhuli gamit lamang ang ordinaryong investigasyon. Pagbalik niya sa police station upang magpatawag ng meeting, nakatanggap siya ng utos mula sa prosecution office. Inaatasan ang mga pulis na tumulong sa pag-aresto sa mga estudyanteng nagpoprotesta sa lansangan. Noong panahong iyon, nasa ilalim pa ng military dictatorship ni Baek Jung-hee ang bansa. Lumalakas ang kilusan para sa demokrasya, kaya maraming estudyante ang nagpoprotesta upang patalsikin ang diktatorial na gobyerno. Walang magawa ang mga pulis kundi sumunod at tumulong sa operasyon. Habang pinapanood ni Edward ang mga inosenteng estudyante na binubugbog ng mga pulis at sundalo, bumalik sa kanya ang trauma ng kanyang nakaraan. Pakiramdam niya ay siya mismo ang muling tinatapakan at sinasaktan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang pamilyar na binata, si Jasper, ang boyfriend ng kanyang kapatid na si Alice. Mabuti na lamang at nakatakas ito. Ilang sandali pa, lumapit si Jacob kay Edward. Noon lamang nalaman ni Edward na si Jacob pala ang nag-utos sa police operation laban sa mga estudyante. Mula nang mawala sa kanya ang pamamahala sa serial murder case at mapunta kay Prosecutor Hong, desperado na si Jacob na makahanap ng paraan upang makabalik sa kapangyarihan. Nang gabing iyon, hinila ni Edward si Jasper sa isang tabi at tinanong kung bakit sumasali ito sa mga protesta. Sumagot si Jasper na hindi niya kayang manahimik habang binubugbog ang mga estudyante at ginagawa niya yon upang maprotektahan si Alice. Mahigpit siyang pinagsabihan ni Edward na huwag nang pumunta sa ganoong mapanganib na lugar. Kilala si Jasper bilang BTSV ng Kangsong dahil sa kanyang gwapong mukha at maamong itsura na kinahuhumalingan ng maraming babae sa bayan. Sa mga nakaraang taon, nagtatrabaho siya sa bookstore ng kanyang kuya na si Marco. 3 taon na rin silang magkarelasyon ni Alice. Napakabait at maalaga ni Jasper kay Alice. Ilang araw bago nito, nag-propose pa siya kay Alice. Nakilala na rin ni Alice ang pamilya ni Jasper at nagpasya silang magpakasal. Noong araw din iyon, pumunta si Alice sa harap ng police station upang kausapin ang kanyang kuya na si Edward. Gusto niyang tulungan siya nitong pumili ng magandang petsa para sa kanilang kasal. Kasabay nito, bumisita naman sa bookstore ni Jasper ang kaklase ng ika-4 na biktima, isang dalagitang mahilig mag-drawing na si Min. Sinabi ni Min na lihim palang may gusto kay Jasper ang kanyang kaibigang namatay. Bago nangyari ang krimen, balak pa raw nitong pumunta sa bookstore upang bumili ng review books. Ngayong wala na ang kanyang kaibigan, hiniling ni Min kay Jasper na sana ay maalala nito ang pangalan ng dalaga dahil siguradong matutuwa ito saan man siya naroroon ngayon. Habang nag-uusap sila, napansin ni Min ang isang notice tungkol sa nawawalang gamit na nakadikit sa loob ng bookstore. Isa itong handbag ng babae. Ipinaliwanag ni Jasper na naniniwala siyang babalik ang tunay na may-ari upang kunin ito. Nang gabing iyon, napansin ni Jasper na naiwan ni Min ang kanyang drawing sa bookstore. Ang drawing ay larawan ng killer base sa alaala ni Min. Nang makita ni Jasper ang drawing ng panakot na gawa sa dayami, bigla siyang ngumiti ng misteryoso. Samantala, sa police station, gumawa ng plano si Edward upang mahuli ang killer. Balak niyang gamitin ang isang babaeng pulis bilang pain upang lumitaw ang salarin. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang operasyon. Nakasuot ng simpleng damit ang babaeng pulis habang naglalakad sa gilid ng bukirin. Nakapwesto naman ang mga lalaking pulis sa paligid bilang proteksyon. Ngunit paulit-ulit na nabigo ang plano at hindi nagpakita ang killer. Kalaunan, nasugatan pa ang babaeng pulis. Dahil dito, voluntaryong nag-alok si Bella, isang reporter at dating kaklase ni Edward, na tumulong sa operasyon. Bago magsimula ang plano, binalaan siya ni Edward na kapag may nakita siyang kahina-hinalang panakot, kailangan niyang tumakbo agad palayo. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang operasyon. Nagbihis si Bella bilang isang ordinaryong babae at naglakad sa makitid na daan sa tabi ng bukirin habang may dalang flashlight. Hindi nagtagal, nakita siya ng killer at tahimik na nagsimulang sumunod sa kanya mula sa likuran. Sa tuwing lumilingon si Bella, agad namang nagpapanggap ang killer bilang isang panakot na gawa sa dayami at nananatiling hindi gumagalaw. Tahimik na umiikot si Edward sa paligid ng bukirin nang makarinig siya ng sunod-sunod na tahol ng aso mula sa loob ng palayan. Naalala niya ang sinabi noon ni Min tungkol sa mga asong tahol ng tahol malapit sa panakot. Dahil dito, agad niyang naramdaman na may mali. Sinundan niya ang tunog at doon niya natagpuan ang isang babaeng nakagapos sa loob ng bukirin.
Lumabas na bago pa dumating si Bella bilang pain, umatake na pala ang killer sa isa pang babaeng naglalakad sa lugar. Agad na iniligtas ni Edward ang babae at inutusan ang kanyang mga tauhan na ihatid ito pauwi habang mabilis naman niyang hinanap si Bella. Samantala, napansin na ni Bella ang panakot na tila gumagalaw at agad siyang tumakbo sa gitna ng bukirin upang makatakas. Mabuti na lamang at naabutan siya ni Edward bago pa siya mahanap ng killer. Dinala niya ang sugatang si Bella sa ospital. Ngunit pagdating niya roon, nalaman niyang nasugatan din ang kanyang kapatid na si Alice. Hindi pa nagtatagal bago yon, hinatid pa uwi si Alice ng isang kapwa guro. Habang nasa biyahe sila, nagsalita ng masama ang lalaki tungkol sa kanilang ina. Dahil dito, hindi napigilan ni Alice ang kanyang galit at nauwi sila sa matinding pagtatalo hanggang sa maaksidente ang sasakyan. Nang malaman ni Edward ang nangyari, nawalan siya ng kontrol at binugbog niya ang lalaking guro sa harap mismo ng media. Dahil doon, pansamantala siyang ikinulong. Dumating si Jacob na halatang tuwang-tuwa. Ipinagmalaki niyang nabawi na niya ang pamamahala sa serial murder case. Noon kasing nakaraang operasyon laban sa mga nagpoprotestang estudyante, nadiskubre ni Jacob na kasama sa protesta ang anak ni Prosecutor Hong. Inaresto at inimbestigahan niya ang binata at ginamit ang impormasyong iyon upang maagaw muli ang kaso. Nang muling mapunta kay Jacob ang kapangyarihan sa investigasyon, napagtanto ni Edward na mas lalo pang tatagal bago nila mahuli ang tunay na killer. Habang nakakulong si Edward dahil sa pananakit sa guro na nang-api sa kanyang kapatid, ginagamit naman ni Jacob ang kanyang mga tusong paraan upang makontrol muli ang kaso. Sa harap ni Edward, mayabang na sinabi ni Jacob na maaari niya itong tulungan kung marunong lamang itong magmakaawa. Ngunit tumanggi si Edward. Sinabi niyang sapat ng tulong ang mawala si Jacob sa kanyang paningin. Tunay ngang makasarili si Jacob. Pagkaalis niya, agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ipagbawal kay Edward ang pakikialam sa lahat ng investigasyon. Kahit ganoon, nakahanap pa rin ng paraan si Edward. Noong araw ding iyon, dumating sa police station ang babaeng iniligtas niya upang magbigay ng pahayag. Dahil hindi pinapayagan si Edward na sumali sa investigasyon, nakatayo lamang siya sa gilid habang ang kanyang mga tauhan ang nagtatanong. Patago siyang nagsusulat ng mga tanong sa papel upang gabayan sila. Sa isa sa mga note, pinatanong niya kung may sinabi ba ang killer sa babae habang bihag siya. Naalala ng babae na noong ginagamit si Bella bilang pain, pinilit siya ng killer na makipagtulungan. Sinabi nitong palalayain siya kapag nahuli na nila ang babaeng naglalakad sa kalsada. Binalaan din siya nitong huwag magtangkang tumakas at ipinagmalaki pa nito na nakapatay na ito ng 5 babae. Pagkarinig nito, natigilan ang lahat ng pulis, kabilang si Edward. Sa buong panahon, 4 lamang ang alam nilang biktima. Ibig sabihin, may isa pang biktima na hindi pa natatagpuan. Agad na binalikan ni Edward ang records ng mga nawawalang babae. Matapos suriin ang lahat, 3 kaso ng missing women ang tumugma sa paraan ng pagpatay ng killer. Naniniwala siyang isa sa 3 iyon ang ika-5 biktima. Habang abalang-abala ang mga pulis sa investigasyon, muling nagpakita si Jacob. Sa pagkakataong ito, iba ang tono niya. Sinabi niyang kailangan lamang humingi ng tawad ni Edward sa lalaking guro at kapag nagkaayos sila, papayagan niya itong bumalik sa serial murder investigation. Pinayuhan si Edward ng kanyang mga kasamahan na magpakumbaba muna, ngunit tumanggi pa rin siya. Sa halip, nagbigay siya ng kondisyon. Hiniling niyang siya mismo ang mamuno sa investigasyon tungkol sa mga nawawalang babae. Ano man ang maging resulta, magre-resign siya pagkatapos. Para kay Jacob, puro benepisyo lamang ang alok na yon. Kapag natagpuan ni Edward ang killer, mapupunta sa kanya ang kredito. Kapag naman nabigo ito, si Edward lang ang mananagot. Dahil dito, mabilis na pumayag si Jacob. Ipinakita ni Edward kay Jacob ang files ng mga nawawalang babae. Matapos ang masusing pagsusuri, may isang kaso na pinakaakma sa galaw ng killer, ang pagkawala ni Miss Choi. Naniniwala si Edward na kung walang himalang nangyari, malamang ay pinatay na rin si Miss Choi. Noong araw na yon, magkasamang pumunta sina Edward at Jacob sa bahay ni Miss Choi. Ang nadatnan nila roon ay ang inalamang ng dalaga. Hindi alam ng matanda ang totoong nangyari sa kanyang anak at iniisip nitong kusang lumayas lamang ito. Puro sama ng loob at reklamo laban sa anak ang kanyang sinasabi. Ayon sa ina, ang huling pag-uusap nila ng kanyang anak ay noong sabihin nitong pupunta ito sa bayan upang bumili ng damit para sa kanya. Nangako pa raw itong bibilhan siya ng magandang pulang jacket upang hindi siya ginawin. Batay sa impormasyong iyon, sinundan nina Edward at Jacob ang posibleng ruta na dinaanan ni Miss Choi at nagsimulang halughugin ang buong lugar kung saan maaaring siyang sumakay o bumaba ng sasakyan. Samantala, sa ibang lugar, nakipagkita si Jacob sa lalaking guro sa isang nightclub. Bago nangyari ang aksidente, hinipuan ng gurong iyon si Alice. Dahil pamangkin ito ng district chief, pumayag si Jacob na tulungan itong pagtakpan ang iskandalo. Hindi lamang iyon, balak pa niyang sirain ang reputasyon ni Alice sa pamamagitan ng pagpapakalat na may lihim itong relasyon sa guro at nag-away lamang sila dahil sa affair. Nag-aalala ang lalaki na baka magalit ang kanyang asawa kapag nalaman ito, ngunit kalmado lamang si Jacob at sinabi nitong wala itong alam tungkol sa mga babae. Tulad niya ng sinabi ni Jacob, hindi ang asawa ng lalaking guro ang humarap dito upang magreklamo. Sa halip, pumunta ito sa ospital at doon sinugod si Alice. Hinilan nito si Alice habang pinagmumura at pinapahiya. Hindi pa roon nagtapos ang pang-insulto dahil ibinunyag pa nito na dating entertainer sa inuman ang ina nina Edward at Alice. Sa mismong sandaling iyon, nakita ng magiging biyenan ni Alice ang nangyayari. Dahil doon, pinayuhan niya si Alice na layuan na ang kanyang anak.
Ayaw niyang matulad si Jasper sa yumaong ama ni Alice at natatakot siyang mamana ni Alice ang diumano'y masamang reputasyon ng kanyang ina. Samantala, si Jasper ay abala pa noon sa pag-iisip tungkol sa nalalapit nilang kasal ni Alice. Ngunit nagbago ang lahat nang marinig niya mula sa delivery boy ang nangyari kay Alice. Agad siyang nagmadaling pumunta sa ospital upang makita si Alice. Galit na galit siya at gusto niyang kumprontahin agad ang lalaking gurong nanira kay Alice. Ngunit ikinagulat niya nang si Alice mismo ang humiling na makipaghiwalay. Nang dumating si Edward sa ospital, labis siyang nag-aalala para sa kanyang kapatid at para rin kay Bella. Matapos tumulong si Bella sa undercover operation at masugatan, hindi pa rin ito nagigising. Tinanong ni Edward si Alice kung bakit ito sumakay sa sasakyan ng lalaking guro. Nang malaman niyang alam na pala ng lalaki ang tungkol sa nakaraan ng kanilang ina, halos mabaliw siya sa galit. Pagkatapos kasing mamatay ng kanilang ama, maraming lalaking nakarelasyon ang kanilang ina kaya naging masama ang tingin ng mga tao rito. Naalala ni Edward ang isang gabi noong bata pa sila nang makita niyang may kasamang ibang lalaki ang kanyang ina habang may sakit noon si Alice. Dumating ang araw ng paghahanap sa katawan ni Miss Choi. Sinadya ni Jacob na sunduin si Edward gamit ang kanyang sasakyan. Habang nasa biyahe, sinabi ni Edward na kahit alis na siya sa investigasyon, umaasa siyang isasantabi ni Jacob ang personal nilang galit at sisiguraduhing mahuhuli ang killer. Aminado siyang mahusay na prosecutor si Jacob. Pagkatapos nito, pinabasa ni Jacob kay Edward ang dyaryo ng araw na yon. Nang buksan niya ito, nakita niyang inilalarawan silang dalawa bilang malapit na magkaibigan. Sa galit ni Edward, agad niyang itinapon ang dyaryo habang malakas namang tumatawa si Jacob. Pagdating nila sa lugar ng paghahanap, sinabi ni Jacob na bukod sa paghahanap sa bangkay ni Miss Choi, doon na rin ayusin ang kaso tungkol sa pananakit ni Edward sa lalaking guro. Maraming reporters ang naroon. Upang makuha ang simpatsya ng publiko, pinaupo pa ng district chief ang kanyang pamangkin sa wheelchair at pinagkunwaring malubha ang kalagayan nito. Sa harap ng media, paulit-ulit nitong inakusahan si Edward na brutal siyang binugbog. Ngunit biglang may dumating na sasakyan na may nakakabit na speaker. Mula rito ay pinatugtog ang isang lihim na recording. Sa recording, maririnig ang lalaking guro na hindi lamang minamaliit si Alice kundi ipinagmamalaki rin nitong wala naman talaga siyang sugat. Binayaran lamang daw niya ang ospital upang gumawa ng peking medical diagnosis para maipahamak si Edward. Nang kumalat ang recording, agad itong naging malaking iskandalo sa media. Nagalit ng husto ang lalaking guro habang mabilis namang umalis ang district chief nang makita nitong pumapangit ang sitwasyon. Ang nagdala ng recording ay si Bella, ang reporter na laging sumusuporta kay Edward. Kakagising lamang ni Bella noong nakaraang araw. Nang malaman niyang hindi pa rin nahuhuli ang killer at nadagdagan pa ng maling paratang si Edward, nagdesisyon siyang tumulong. Si Bella rin ang tumawag sa district chief at sa lalaking guro upang ilantad ang kanilang kasinungalingan sa harap ng media. Bukod pa rito, aksidenteng nakuhanan ng kamera ni Bella ang killer. Excited na hinintay ng mga reporters na ma-develop ang film, ngunit nang lumabas ang larawan, nakita nilang nakasombrero at nakamask ang killer kaya hindi pa rin makita ang mukha nito. Matapos malutas ang problema tungkol sa lalaking guro, nagsimula ng hanapin ng mga pulis ang bangkay sa lugar. Hindi nagtagal, may natagpuan silang katawan. Ngunit naagnas na ito at mabaho na. Sa tabi ng bangkay ay nakita rin ang pulang jacket na binili ni Miss Choi para sana sa kanyang ina. Nang malaman ng matandang babae ang sinapit ng kanyang anak at makita ang pulang jacket, tuluyan siyang nadurog sa sakit. Sa sobrang pagdadalamhati, parang nakita pa niyang bumalik ng ligtas ang kanyang anak. Sa ilalim ng dapit hapon, umiiyak siyang humingi ng tawad habang nagmamakaawang huwag siyang iwan ng kanyang anak. Ngunit isa lamang iyong ilusyon. Hindi nagtagal, namatay rin ang ina ni Miss Choi dahil sa matinding kalungkutan. Dumalo si Edward sa libing ng mag-ina at lalo lamang niyang naramdaman ang bigat ng kanyang pagkabigo at lungkot. Matapos matagpuan ang katawan ni Miss Choi, tinupad ni Edward ang kasunduan nila ni Jacob at kusa siyang nagbitiw bilang pulis. Pagkatapos niyang mag-resign, pumunta siya sa bookstore ni Marco at Jasper. Ngunit sarado ang tindahan nang dumating siya roon. Sa labas, nakasalubong niya si Somin, isang estudyanteng kaklase ng isa sa mga biktima. Alam ni Somin na matagal nang umaalis si Edward sa police force kaya nalungkot siya. Hangang-hanga siya kay Edward at umaasa siyang ito pa rin ang makahuhuli sa killer. Pagkatapos magsalita, palihim niyang inabot kay Edward ang dalawang candy na parang simpleng suhol upang pasayahin ito. Nang gabing magbukas muli ang bookstore, bumalik si Somin upang tanungin si Jasper kung naiwan ba niya roon ang kanyang drawing. Ibinalik naman ni Jasper ang drawing kay Somin at masayang nagpaalam ang dalaga bago umalis. Pagkaalis ni Somin, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Biglang napalingon si Jasper sa direksyon ng dalaga. Habang pauwi si Somin, may nakita siyang panakot na gawa sa dayami. Naalala niya agad ang babala ni Edward na kapag may nakita siyang ganoong panakot, kailangan niyang tumakbo kaagad. Agad ngang tumakbo si Somin, ngunit huli na ang lahat. Mula sa likuran, biglang sumulpot ang misteryosong killer at walang awang pinatumba siya. Kinabukasan, nakatanggap si Edward ng tawag at nalaman niyang may panibagong biktima na naman. Ang pinaslang pala ay si Somin. Pagkakita ni Edward sa bangkay ng dalaga, halos gumuho ang kanyang mundo. Kahapon lamang ay masaya pa itong nakikipagbiruan sa kanya, ngunit ngayon ay brutal na itong pinatay. Bukod sa matinding sakit, naging malaking turning point din sa buhay ni Edward ang pagkamatay ni Somin. Simula noon, isinumpa niyang kahit buong buhay pa niya ang gugugulin, mahuhuli niya ang malupit na serial killer na yon. Sa autopsy, natuklasan ng forensic team na tulad ng ibang biktima, namatay si Somin dahil sa pagkakasakal. Ngunit may kakaiba sa kanyang kaso.
Maraming hiwa ng razor blade ang nakita sa kanyang dibdib at ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay pinuno ng candy. Ang mga candy ring iyon ang ibinigay ni Somin kay Edward bago ito mamatay. Habang hawak ni Edward ang mga candy at nakatingin sa bangkay ng dalaga, para bang pinupunit ang kanyang puso sa sobrang sakit. Dahil dito, nakiusap siya kay Jacob na hayaan siyang tapusin ang kaso. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ginamit niya ang salitang tayo habang kausap si Jacob. Lumalabas na dati palang matalik na magkaibigan sina Edward at Jacob. Noong nag-aaral pa sila, si Jacob mismo ang lumapit kay Edward upang makipagkaibigan. Hiniling pa nitong turuan siya ni Edward sa pag-aaral. Mula noon, halos araw-araw silang magkasama. Simple lamang ang buhay ni Edward noon. Palihim niyang kinukuha ang mga pastry na nasa mesa ni Jacob upang maiuwi sa kanyang kapatid na si Alice. Sinasabi pa niyang regalo iyon ng kanyang matalik na kaibigan. Nangako rin silang sabay na papasok sa isang unibersidad. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Isang araw sa paaralan, bigla na lamang sinabi ni Jacob kay Edward na huwag na siyang hawakan. Nalaman kasi nito na entertainer sa inuman ang ina ni Edward. Nagmakaawa si Edward na huwag itong ipagsabi, ngunit mula noon ay nagsimula na siyang apihin ni Jacob. Pinipilit siya nitong sumunod sa lahat ng gusto nito. Ngunit ngayon, nang marinig muli ni Jacob ang salitang tayo mula kay Edward, tila bahagyang bumalik ang init ng dati nilang pagkakaibigan. Noong araw ding iyon, nakatanggap ng tawag ang police chief mula sa isang senior officer na nagtatrabaho sa Blue House. Direktang iniutos ng opisyal na huwag paalisin si Edward sa serbisyo. Dahil doon, kahit nakapagsumite na siya ng resignation letter, napilitang bumalik si Edward bilang pulis. Kalaunan, nalaman niya kung sino ang opisyal na iyon at sa kanya naintindihan kung bakit siya pinigilang umalis. Ang opisyal pala ay ang nakatatandang kapatid ni Jacob. Mahigpit nitong binalaan si Jacob na dapat nitong maresolba ang serial murder case dahil maaaring makaapekto ito sa political election ng kanilang ama kapag hindi nahuli ang killer. Binanggit din ng kapatid ang relasyon ni Jacob sa anak ng isang chairman at pinaghinalaang ginagamit nito ang babae bilang hakbang para makapasok sa politika. Binalaan siyang huwag maging padalos-dalos at abusuhin ang kanyang ambisyon. Doon nalaman na ang lalaking iyon ay kapatid lamang ni Jacob sa ama. Ibig sabihin, anak din sa labas si Jacob. Ngunit hindi nakinig si Jacob. Patuloy pa rin siyang nakikipagrelasyon sa anak ng isang politician. Isang araw, sinabi ng babae kay Jacob na nakipaghiwalay siya sa dati nitong kaibigan dahil anak ito ng isang kabit. Pagkarinig niyon, agad na nagdahilan si Jacob at umalis. Naalala niya kasing ang sarili niyang ina ay isa ring second wife. Noong bata pa siya, lumipat sila ng kanyang ina sa bahay ng kanyang ama. Paulit-ulit siyang pinapaalalahanan ng kanyang ina na mag-aral ng mabuti at maging katulad ng kanyang kuya. Sa araw ding iyon, unang nalaman ni Jacob na bago pa dumating ang kanyang ina, mayroon ng legal na asawa ang kanyang ama. Dahil sa magulong emosyon, hindi naging maingat si Jacob sa pagmamaneho at muntik na niyang mabangga si Alice. Sa kabutihang palad, hindi nasaktan si Alice. Narinig lamang ni Jacob ang pag-ungol ng tiyan nito dahil sa gutom. Kaya niyaya niya si Alice na kumain. Bago ito umalis, binalot pa niya ang paboritong honey bread ni Alice para maiuwi nito. Doon lamang nalaman ni Alice na si Jacob pala ang kaibigang matagal nang nagbibigay ng tinapay sa kanyang kuya noon. Sa isang madilim na sulok, palihim na pinapanood ng bastos na guro sina Jacob at Alice habang nag-uusap. Balak sana nitong sundan si Alice ngunit nahuli siya ni Jasper. Agad siyang sinunggaban ni Jasper upang gantihan sa pang-aapi nito kay Alice. Ngunit patuloy pa ring nagsinungaling ang guro at sinabi pang nakita niyang nakikipaglandian si Alice sa ibang lalaki. Hindi na nakapagpigil si Jasper at binugbog niya ang lalaki upang patahimikin ito. Kasabay nito, ibinigay ng isang babaeng pulis kay Edward ang drawing ni Somin na natagpuan sa crime scene. Sa drawing, malinaw na makikita ang killer na nagpapanggap bilang panakot na gawa sa dayami. Nang malaman ni Edward na naiwan noon ang drawing sa bookstore ni na Marco at Jasper, agad siyang pumunta roon upang kausapin si Marco. Ayon kay Marco, noong gabing umalis si Somin ay biglang umulan. Dahil nag-aalala si Jasper para rito, nagdala siya ng payong upang ihatid ito. Ngunit matapos umalis si Jasper ng gabing iyon, hindi na ito umuwi hanggang kinaumagahan. Habang nagtatanong si Edward, dumating naman ang ibang mga pulis sa bookstore upang hanapin si Jasper. Lumabas na malubhang nasugatan ng pambubugbog ni Jasper ang bastos na guro kaya na-ospital ito. Pagkatapos noon, bigla ring nawala si Jasper. Ibinahagi ni Edward ang impormasyong ito kay Jacob. Ayon sa investigasyon, ang bookstore ni na Jasper ang huling lugar na pinuntahan ni Somin bago ito pinatay. At pagkatapos umalis doon, malaki ang posibilidad na si Jasper ang huling taong kasama niya dahil ito ang naghatid ng payong. Ibig sabihin, maaaring may mahalagang nakita o nalaman si Jasper. Dahil dito, umaasa si Edward na gagamitin ni Jacob ang kanyang kapangyarihan upang ayusin ang kaso ni Jasper tungkol sa pambubugbog sa guro at mapabalik ito upang tumulong bilang testigo. Sa pagkakataong ito, mabilis na pumayag si Jacob sa hiling ni Edward. Nagtaka si Edward kung bakit agad itong nakipagtulungan sa kanya kahit marami namang mas magagaling na pulis kaysa sa kanya. Sumagot si Jacob na kakaunti lamang ang mga taong tunay niyang pinagkakatiwalaan at umaasa siyang matutunan muli ni Edward na pagkatiwalaan siya. Sinabi rin ni Jacob na base sa pagsusuri ni Edward, mas kahina-hinala si Jasper kaysa sa pagiging simpleng witness lamang. Nang gabing iyon, pumunta si Jacob sa ospital upang kausapin ang bastos na guro. Pagpasok niya sa kwarto, direkta niyang binantaan ang lalaki na tanggapin na lamang ang pakikipag-areglo tungkol sa pambubugbog ni Jasper. Hindi matanggap ng guro ang nangyayari.
Ilang araw lang ang nakalipas, tinulungan pa siya ni Jacob na siraan si Alice upang matakpan ang iskandalo. Ang buong usapan nila ay narinig ni Edward mula sa labas ng pintuan. Doon lamang nalaman ni Edward na si Jacob pala ang nagsabi sa guro tungkol sa nakaraan ng kanilang ina bilang entertainer sa inuman. Biglang bumalik sa alaala ni Edward ang nakaraan. Noon kasi, ipinangako ni Jacob na hindi nito isisiwalat ang sikreto ng kanyang ina, ngunit kalaunan ay ipinahiya rin siya nito sa harap ng kanilang mga kaklase. Nang gabing iyon, hinarap ni Edward si Jacob at tinanong kung bakit pati si Alice ay dinamay nito. Sinabi ni Jacob na dapat nang kalimutan ni Edward ang nakaraan dahil wala nang halaga ang mga nangyari noon. Ngunit hindi iyon matanggap ni Edward. Sinabi niyang darating ang araw na pagbabayaran ni Jacob ang lahat. Sa gitna ng tensyon, dumating si Bella dala ang isang mahalagang impormasyon. Noon pa man, napansin na nila ni Edward na hindi nagtatakip ng mukha ang killer sa ibang biktima. Ngunit noong kay Bella, bigla itong nagsuot ng takip sa mukha. Nang tignan muli ni Bella ang litrato ng killer, napansin niyang ang panyo na ginamit nito bilang mask ay kamukhang-kamukha ng embroidered handkerchief ni Alice. Doon nagsimulang magkaroon ng parehong hinala sina Edward at Bella si Jasper. Si Jasper ang pinakamadaling makakuha ng panyo ni Alice dahil boyfriend ito ng dalaga. Nang maisip ni Edward na maaaring kasama ni Alice si Jasper, agad siyang nag-alala at ipinahanap ito sa buong police force. Samantala, mula sa batang pulis ay nalaman ni Alice na pinaghihinala ang sangkot si Jasper sa attempted murder dahil may bakas ng pagsakal sa liig ng bastos na guro. Nang gabing iyon, palihim na pumunta si Alice sa isang maliit na bahay kung saan niya itinago si Jasper. Lumabas na nadatnan pala ni Alice si Jasper habang binubugbog nito ang guro. Kahit nakipaghiwalay siya rito dahil sa utos ng magiging biyenan niya, mahal pa rin niya si Jasper at gusto niya pa rin itong tulungang makatakas. Ngunit habang hindi siya nakatingin, tumakas si Jasper at ikinulong pa siya sa loob ng bahay. Basag ang bintanang tinakasan ni Alice upang makalabas. Gabi na noon nang maglakad si Alice sa makitid na daan sa tabi ng bukirin. Bigla niyang napansin ang isang kakaibang panakot na gawa sa dayami. Sinubukan niyang tumakbo ngunit nahuli na siya ng killer. Sa kabutihang palad, eksaktong dumating si Jacob sa lugar at nakita niya ang bag ni Alice na nakahulog sa lupa. Agad niyang naisip na nasa panganib si Alice kaya kinuha niya ang kanyang baril at pumasok sa bukirin. Dahil sa pagdating ni Jacob, napilitan ang killer na bitawan si Alice. Natagpuan ni Jacob si Alice na walang malay at agad niyang napansing naroon pa rin sa paligid ang killer. Sa gitna ng dilim, tahimik na naglabas ng kutsilyo ang killer. Kasabay nito, dumating si Edward at narinig niya ang putok ng baril mula sa bukirin. Ngunit hindi si Alice ang tinamaan. Si Jacob ang bumulagta matapos tamaan ng bala. Habang duguan at nanghihina, naging emosyonal si Jacob at humingi ng tawad kay Edward. Inamin niyang naging masama siya rito noon dahil akala niya ay kapatid niya ito sa ama. Noong bata pa kasi sila, nakita mismo ni Jacob ang ina ni Edward kasama ang kanyang ama at inakala niyang may relasyon ang dalawa. Kasabay ng matagal ng dapat na paghingi ng tawad, agad dinala ni Edward si Jacob sa ospital habang patuloy itong dumudugo. Sa labas ng operating room, taimtim na nagdasal si Edward na sana ay makaligtas si Jacob. Noong gabing iyon, muntik nang mapatay si Alice ng killer at si Jacob ang nagligtas dito kahit siya mismo ang nasugatan. Habang naghihintay si Edward sa labas ng operating room, may isang batang pulis na nagdala ng kahon. Sinabi nitong iyon ang dahilan kung bakit dumaan si Jacob sa bukirin. Pagbukas ni Edward sa kahon, nakita niya ang kanyang police badge at baril. Sa sandaling iyon, lalo niyang naramdaman ang sakit at pagsisisi. Kasabay nito, nagkamalay na si Alice. Tinanong siya ni Edward tungkol sa nangyari. Ayon kay Alice, ikinulong siya ni Jasper sa bodega. Nang makatakas siya at dumaan sa bukirin, doon siya sinundan ng killer. Nalito si Bella sa sitwasyon. Kung si Jasper nga ang killer, bakit pa nito ikukulong si Alice sa bodega? Ngunit sinabi ni Edward na kailangan na nilang tingnan si Jasper sa ibang paraan mula ngayon. Iniwan muna ni Edward si Bella upang alagaan si Alice habang siya naman ay pumunta sa kwarto ni Jacob. Dumating din doon ang isa sa mga kaibigan ni Jacob at ibinunyag na mag-isa lamang itong nakatira sa isang malaking bahay. Ang kanyang mga magulang at kuya ay nasa Seoul. Kinuha ni Edward ang address book ni Jacob at tinawagan ang kuya nito. Ngunit nang malaman ng lalaki na nasugatan si Jacob habang hinahabol ang killer, hindi ito nag-alala sa kalagayan ng kanyang kapatid. Sa halip, paulit-ulit lamang nitong tinatanong kung nasaan na ang suspect. Sa mga oras na yon, nawawala pa rin si Jasper. Pumunta si Edward sa bahay nito upang magtanong, ngunit walang alam si Marco kung nasaan ang kanyang kapatid. Maging ang kanilang ina ay walang ideya sa kalagayan ni Jasper. Sa police station, nagtalo si Edward at ang ibang mga pulis. Para kay Edward, kulang pa ang ebidensya upang mapatunayan na si Jasper nga ang serial killer. Ngunit para sa ibang pulis, napakarami ng circumstantial evidence na nagtuturo kay Jasper. Habang hindi pa sila magkasundo, isang tawag ang dumating at muling nagpayanig sa lahat. May panibagong biktima na naman. Sa pagkakataong ito, isang batang babaeng middle school student ang pinatay. Ayon sa investigasyon, una itong inabuso bago sinakal hanggang mamatay. Ang mas nakakatakot, natutulog lamang ang mga magulang nito sa katabing kwarto habang nangyayari ang krimen. Tuluyang gumuho ang mga magulang ng bata sa sobrang sakit. Samantala, nagalit naman ang mga residente sa pulisya. May ilan pang naghagis ng itlog sa police chief dahil sa galit at takot. Dahil dito, lalong natakot ang buong bayan. Kung pati sa loob ng sariling bahay ay hindi naligtas, wala nang lugar na mapagtataguan. Sinubukan ng police chief na pakalmahin ang mga tao at nangakong gagawin nila ang lahat upang mahuli ang killer.
Ngunit wala nang gustong maniwala sa mga pulis. Habang pauwi ang mga pulis, mabigat at tahimik ang loob ng sasakyan. Halos lahat ay mukhang pagod at nawawalan na ng pag-asa. Ngunit mas masamang balita pa ang kasunod. Dumating sa Kangsong Police Station ang nakatatandang kapatid ni Jacob, ang mataas na opisyal mula sa Blue House. Pagdating nito, agad nitong sinisi ang police chief at ang team leader sa kabiguan ng serial murder investigation. Pareho silang tinanggal sa pwesto at inilipat sa ibang lugar. Pagkatapos noon, si Rondong ang naging bagong chief ng Kangsong. Sa harap ng media, nangako siyang bubuo siya ng isang special investigation headquarters at titigilan na nila ang pagiging mabagal sa kaso. Habang nagpapaalam ang dating team leader sa kanyang mga tauhan, sinabi nitong kailangan nilang mahuli ang malupit na killer at mabigyan ng hustisya ang mga tao ng Kangsong. Nakatayo si Edward sa daraanan ng dating team leader habang ito ay paalis. Inabot niya rito ang isang bagong jacket at sinabing palitan nito ang suot na damit na puno ng itlog. Tahimik namang sinuot ng matanda ang jacket at pinayuhan si Edward na huwag laging akuin ang lahat mag-isa. Minsan daw, kailangan din niyang matutong lumaban kasama ang kanyang mga kasamahan. Pagkaalis ng dating chief, agad muling bumalik si Edward sa investigasyon. Ngunit kakaunti pa rin ang kanilang mga lead. Mula sa buhok at body fluids na nakuha sa crime scene ng batang estudyante, natuklasan nilang lalaki ang killer at blood type E ito. Bukod doon, wala na silang ibang breakthrough. Nagbigay ng opinyon si Edward tungkol sa pinakahuling kaso. Para sa kanya, iba ito sa mga naunang pagpatay. Hindi ginawa ang krimen sa bukirin kundi sa loob mismo ng bahay ng biktima. Bukod doon, 14 na taong gulang lamang ang bata at hindi rin nakagapos ang mga kamay nito tulad ng ibang biktima. Pakiramdam ni Edward, hindi tugma ang paraan ng pagpatay sa dating pattern ng serial killer. Ngunit isang pulis ang nagsabi na may nakakitang si Jasper malapit sa bahay ng biktima noong gabi ng krimen. Ayon sa timeline, nangyari ito matapos masugatan si Jacob sa bukirin. Kaya inisip ng mga pulis na matapos tumakas ni Jasper mula sa insidente kay Jacob, dumiretso ito sa bahay ng batang babae at doon isinagawa ang brutal na krimen. Samantala, nagkamalay na si Jacob sa ospital. Binisita siya ng kanyang kuya na si Rondong. Sinabi nito na gusto ng kanilang ama na magtulungan silang magkapatid upang maresolba ang serial murder case. Habang nagsasalita ang kanyang kuya tungkol sa pagiging pamilya, naalala ni Jacob ang kanyang pagkabata. Noong bata pa siya, minsan siyang binugbog ng kanyang ama gamit ang tungkod dahil pangalawa lamang siya sa klase. Isang mataas na military officer ang kanilang ama at absolutong kapangyarihan ito sa loob ng bahay. Habang pinapagalitan si Jacob noon, tahimik lamang na umiinom ng tsaa at nagbabasa ng libro ang kanyang kuya sa gilid habang pinapayuhan siyang huwag baliwalain ang mga salita ng kanilang ama. Dahil dito, hindi napigilan ni Jacob na mapangiti ng malamig habang kaharap ang kanyang kuya ngayon. Matagal na raw siyang hindi bata upang maghanap pa ng pagmamahal mula rito. Sa ibaba ng ospital, hinarap naman ni Edward si Rondong at pinayuhang maging maingat sa pagpili ng bagong team leader. Alam ng lahat ng pulis na kapag naging matagumpay ang kaso, si Rondong ang kukuha ng kredito. Ngunit kapag pumalpak, ang bagong team leader ang sisisihin. Sa tindi ng inis, namula sa galit si Rondong matapos marinig ang sinabi ni Edward. Nang makita ni Jacob ang reaksyon ng kanyang kuya, natawa pa siya at tinanong si Edward kung ano ba ang sinabi nito upang mapikon ng ganoon si Rondong. Pagkatapos noon, tinanong ni Edward si Jacob kung nakita ba nito ang mukha ng killer noong gabing nasugatan siya. Ngunit umiling lamang si Jacob at sinabing hindi niya nakita ang mukha ng salarin. Nagpasalamat din si Edward dahil nailigtas ni Jacob si Alice. Sa wakas, taos-pusong humingi rin ng tawad si Jacob kay Edward para sa lahat ng ginawa niya noon. Pareho silang napangiti. Pagkalipas ng maraming taon, tuluyan na ring nawala ang galit at samaan ng loob ng dating magkaibigan. Ngunit may kakaibang kutob si Alice. Ilang araw na silang hindi nakikita ni Jasper, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakikipag-ugnayan sa kanya. Patuloy na hinahanap ni Marco si Jasper, ngunit kahit saan siya magpunta ay walang nakakaalam kung nasaan ito. Habang desperado siyang naghahanap, may isang bus na huminto malapit sa kanya. Pagkakita ng isang lalaking pasahero kay Marco, agad itong nagtago. Kalaunan, lumabas ang totoo. Noong gabing nawala si Jasper, nakita pala ng lalaki na 2 pulis ang dumakip dito at sa pilitang isinakay sa sasakyan. Binantaan pa siya ng mga pulis na huwag magsasalita tungkol sa nakita niya. Mula noon, lihim na ikinulong sina Jasper sa isang pampublikong bathhouse. Upang pilitin itong umamin bilang serial killer, magdamag itong binugbog ng 2 pulis gamit ang pamalo. Gumamit sila ng matinding torture dahil sa dami ng kahina-hinalang ebidensya laban dito. Noong gabing iyon, hiniling ni Edward kay Jacob na pirmahan ang search warrant. Kailangan nilang mahuli ang tunay na killer bago pa makapagtayo ng official investigation headquarters si Rondong. Matapos makuha ang warrant, sinalakay ng mga pulis ang bahay nina Jasper at Marco pati ang bookstore nila. Sa loob ng bookstore, may natagpuan silang 2 kopya ng Das Kapital. Dahil doon, agad nilang tinawag si Jasper na isang komunista at rebelde. Nang malaman ng ina ni Jasper na pinaghihinalaan itong serial killer, halos mawalan ito ng ulirat. Lumapit siya kay Edward dahil dati nitong kaibigan ang kanyang anak at nakiusap na pigilan ang mga pulis. Ayon sa matanda, hindi kayang pumatay ni Jasper kahit isang uod. Ngunit sa pagkakataong iyon, diretsahang sinabi ni Edward na pangunahing suspect na talaga si Jasper at kailangan nilang makipagtulungan sa investigasyon. Habang magulo ang buong bahay, biglang nakaramdam ng pagsusuka si Alice. Doon lamang nalaman ni Edward na buntis pala si Alice sa anak ni Jasper. Sa harap ng pagdududa ng kanyang kuya, sinabi ni Alice na nakita niya ang likod ng killer noong gabing umatake ito.
Ayon sa kanya, tila hinihila ng killer ang isang paa nito na parang may sugat. Ngunit hindi naniwala si Edward. Inisip niyang binabago lamang ni Alice ang kanyang alaala upang protektahan si Jasper. Habang nagpapatuloy ang paghahalughog, minatagpo ang lumang litrato ang isang pulis sa bahay ni Jasper. Larawan iyon ni Edward, Jasper, at isa pa nilang kaibigan. Naalala ni Edward na kuha iyon noong dumalo sila sa isang kasal isang taon na ang nakalipas. Napansin niya ang petsa sa likod ng litrato. Nang ikumpara niya ito sa records ng serial killings, natuklasan niyang eksaktong tumutugma ang petsa sa isa sa mga murder cases. Ibig sabihin, noong oras ng krimeng iyon, kasama niya si Jasper sa kasal. Dahil doon, imposible para kay Edward na si Jasper ang killer. Ngunit bago pa niya tuluyang maalis ang hinala, may isa pang natuklasan ang mga pulis sa bookstore, isang pulang handbag. Matapos suriin, nalaman nilang ang bag ay pag-aari ng babaeng nakaligtas noon sa killer. Lalong naguluhan si Edward. Pinatutunayan ng litrato na inosente si Jasper, ngunit itinuturo naman ng handbag na konektado ito sa killer. Habang nag-iisip si Edward, dumating si Marco at galit na tinanong kung bakit suspect ang kanyang kapatid. Habang nagpapaliwanag si Edward, may bigla siyang naisip. Bukod kay Jasper, may isa pang taong malayang nakakapasok sa bookstore at sa bahay nila. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya mabuo ang tunay na pagkakakilanlan ng killer. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, dalawang magkasalungat na ebidensya ang hawak ni Edward. Ang isa ay nagpapatunay na inosente si Jasper. Dahil dito, nagsimula na rin niyang pagdudahan si Marco. Dala ang lahat ng ito, agad siyang pumunta kay Jacob. Pagkaraan lamang ng 10 minuto, magsisimula na ang press conference ni Jacob upang opisyal na ipahayag sa media na si Jasper ang serial killer. Dahil sa mga bagong natuklasan, nakiusap si Edward kay Jacob na huwag maging diretsyo sa pagsasalita at gawing malabo muna ang pahayag upang hindi tuluyang mahatulan si Jasper. Nahihirapan si Jacob sa kahilingan ni Edward. Habang nagsisimula ang press conference, pumunta naman si Edward sa ospital upang tingnan ang medical records ni Marco. Doon niya nakilala ang isang scientist mula sa Atomic Energy Research Institute. Ipinakilala ng scientist kay Edward ang isang scientific method na maaaring makatulong upang paliitin ang listahan ng suspects. Tinawag itong radioactive isotope analysis. Ipinaliwanag ng scientist na magkakaiba ang chemical elements sa buhok ng bawat tao. Kapag sinuri gamit ang radiation, maaaring malaman ang trabaho at lifestyle ng isang tao base sa mga elementong nasa katawan nito. Habang kausap ni Edward ang scientist, naka-live sa telebisyon ang press conference ni Jacob. Nagulat si Edward nang marinig niyang hindi sinunod ni Jacob ang kanilang napag-usapan. Direkta nitong sinabi sa media at sa buong bayan na si Jasper ang serial killer ng Kangsong. Sa totoo lang, balak sana ni Jacob na magsalita ng maingat tulad ng gusto ni Edward. Ngunit biglang dumating ang kanyang ama sa press conference. Sa ilalim ng mabigat na tingin ng kanyang ama, napilitan si Jacob na magsinungaling sa publiko. Matapos ang anunsyo, mabilis na kumalat sa media ang balita na solved na raw ang serial murder case ng Kangsong. Sa unang pagkakataon, pinuri ng ama ni Jacob ang kanyang anak at sinabing imagaling. Nalunod si Jacob sa bihirang papuring iyon mula sa kanyang ama. Ngunit agad siyang hinarap ni Edward. Diretsahan siyang kinumpronta ni Edward, ngunit puro dahilan lamang ang isinagot ni Jacob. Matapang pa nitong sinabi na kung gusto ni Edward iligtas si Jasper, kailangan nitong maghanap ng matibay na ebidensyang magpapatunay na ibang tao ang killer. Dahil dito, kumapit si Edward sa natitirang pag-asa. Dinala niya sa scientist ang sample ng buhok ng suspect upang masuri. Matapos ang pagsusuri, may natuklasang kakaiba ang scientist. Dalawang chemical elements sa katawan ng killer ang sobrang taas ng level kumpara sa normal na tao. Ayon sa scientist, malaki ang posibilidad na ang killer ay isang factory worker na madaling pagpawisan. Hindi factory worker si Marco, at base rin sa medical records nito ilang araw na ang nakalipas, hindi tugma ang blood type niya sa killer. Ngunit kahit ganoon, kumapit pa rin si Edward sa natitirang pag-asa at muling pumunta sa bookstore. Habang naglilinis si Marco ng tindahan, aksidenteng natusok ang kanyang daliri at nagsimulang dumugo. Sinamantala iyon ni Edward at ginamitan ng panyo ang sugat ni Marco upang lihim na masuri muli ang blood type nito. Sakto namang nakita iyon ni Bella. Alam ni Bella na nagsisimula ng pagdudahan ni Edward si Marco. Hindi nito nagustuhan na basta-basta na lamang naghihinala si Edward sa mga kaibigan nila. Narinig din ni Marco ang pag-uusap nila, ngunit imbes na magalit, kusa niyang ibinigay ang panyong may dugo kay Edward at sinabing ipatest niya ito kung gusto niya. Humingi ng tawad si Edward kay Marco. Ngunit nang tanungin niya tungkol sa pulang handbag na natagpuan sa bookstore, sinabi ni Marco na wala rin siyang ideya kung paano iyon napunta roon. Naalala ni Edward ang analysis ng scientist kaya tinanong niya si Marco kung may kaibigan ba si Jasper na nagtatrabaho sa factory. Tumango si Marco at itinuro ang isang lalaking nagngangalang Dongsu. Agad na pumunta si Edward sa lokal na factory upang hanapin ito. Pagdating niya roon, nakita niya si Dongsu na pawis habang nagtatrabaho. Mukha lamang itong mahina at ordinaryong binata. Ngunit nang tingnan ni Edward ang employee records, lumabas na hindi rin tugma ang blood type ni Dongsu sa killer. Habang desperadong hinahanap ni Edward ang tunay na salarin, naniniwala naman ang ibang pulis na si Jasper ang killer at dinala nila ito sa presinto. Mas ikinagulat pa ni Edward nang mabilis na umamin si Jasper. Hindi makapaniwala si Edward at paulit-ulit niyang tinanong si Jasper, ngunit wala itong paliwanag at paulit-ulit lamang na sinasabing siya ang may gawa ng lahat. Hindi alam ni Edward na ang pag-amin ni Jasper ay bunga lamang ng pagbabanta. 2 araw bago yon, lihim na pumunta si Jacob sa public bathhouse kung saan iligal na ikinulong si Jasper.
Doon, isang pulis ang walang tigil na nagpapahirap kay Jasper upang pilitin itong umamin. Ang totoong nasa likod ng torture ay si Jacob mismo bilang prosecutor. Kahit halos mamatay na sa pambubugbog, tumanggi pa ring umamin si Jasper sa krimeng hindi naman niya ginawa. Kaya nagbago ng taktika si Jacob. Sinabi nitong kung hindi aamin si Jasper, ang kuya nitong si Marco ang gagawing suspect. Dahil gusto niyang protektahan ang kanyang kuya, napilitan si Jasper na akuin ang lahat ng kasalanan. Nang malaman ito ni Edward, tuluyan siyang nawala ng kontrol at paulit-ulit na sinipa ang kabinet sa galit. Samantala, walang tigil sa pag-iyak si Alice nang marinig na umamin si Jasper. Hindi siya makapaniwalang kayang gawin ni Jasper ang ganoong krimen. Sa tulong ng mga pulis, mabilis na naisulat ang confession statement ni Jasper. Ngunit napansin agad ni Edward na puno iyon ng mali at butas. Maging ang mga pangunahing detalye ng mga krimen ay mali ang pagkakasulat. Dahil naniniwala pa rin siya kay Jasper, pumunta si Alice sa presinto upang makita ito. Nang mapag-isa sila, hinawakan ni Alice ang kamay ni Jasper at diretsahang sinabi na buntis siya sa anak nito. Nakiusap siya kay Jasper na lumaban para sa kanilang anak at huwag basta sumuko. Dahil sa sinabi ni Alice, nagbago ang isip ni Jasper at nagdesisyong huwag nang makipagtulungan sa mga tiwaling pulis. Susubukan sana ulit siyang pahirapan ng isang pulis, ngunit dumating si Edward sa tamang oras at pinigilan ito. Nang makita ni Edward ang mga pasa at sugat sa katawan ni Jasper, agad niyang naintindihan kung bakit ito umamin. Galit niyang kinondena ang illegal na torture ng mga pulis at mabilis niyang naisip na si Jacob ang nasa likod ng lahat. Dahil sa pagdedeklarang solved na ang serial murder case, naging paboritong anak muli si Jacob sa paningin ng kanyang ama. Inayos na rin ng ama niya ang magiging kasal nito sa anak ng isang chairman at balak na silang ipakasal sa Seoul. Ngunit ng gabing iyon, muling hinarap ni Edward si Jacob. Habang magkausap sila, sinabi ng ama ni Jacob na ambisyoso at matalino si Edward. Pinayuhan pa nito si Jacob na isama si Edward sa Seoul balang araw. Hindi nagustuhan ni Jacob ang papuring iyon para kay Edward. Noon pa man ay naiinggit na siya rito. Dati kasing lihim na nakikipagkita ang ama ni Jacob sa ina ni Edward. Isang gabi, habang nilalagnat si Alice, naglakas loob si Edward na katukin ang bintana ng sasakyan ng ama ni Jacob upang humingi ng tulong. Nang makita ni Jacob na ngumiti ang kanyang ama kay Edward, nagsimula na siyang magselos. At ngayon, matapos ang maraming taon, hindi na napigilan ni Edward ang sarili at sinuntok niya si Jacob ng malakas sa mukha. Hindi rin nagpatalo si Jacob at agad silang nagsuntukan na parang mga batang naglalabas ng matagal ng galit. Sa huli, nanaig si Edward. Galit niyang sinabi kay Jacob na wala na itong pag-asa at inutusan itong palayain si Jasper upang maimbestigahan muli ng maayos ang kaso. Ngunit tumanggi si Jacob. Dahil dito, sinabi ni Edward na gagamitin niya ang sarili niyang paraan upang mahanap ang katotohanan. Ang huli niyang pag-asa ay ang kuya ni Jacob. Ipinaliwanag niya rito na may malinaw na alibi si Jasper sa isa sa mga krimen. Dahil hindi nito gusto na si Jacob ang laging pinapaboran, pumayag itong bigyan si Edward ng authority upang muling imbestigahan ang kaso. Humiling din si Edward na dalhin si Jasper sa ospital upang mapatunayan muna na pinilit lamang itong umamin sa pamamagitan ng torture. Hindi nagtagal, inilipat si Jasper para gamutin. Humingi rin ng tawad si Edward dahil mali ang naging paghusga niya rito. Pagkatapos noon, sinabi ni Jasper na may isang tao na maaaring magpatunay na illegal siyang dinakip at ikinulong ng mga pulis. Samantala, may natuklasang napakahalagang clue si Bella. Ang babaeng nakaligtas noon sa killer ay bumalik upang kunin ang kanyang nawawalang handbag. Pagbukas niya rito, napansin niyang may dagdag na kahon ng pusporo sa loob ng bag. Sinundan ni Bella ang pangalan na nakasulat sa kahon ng pusporo at nakarating siya sa isang tea shop. Doon, may isang babaeng empleyado na agad nakakilala sa pulang handbag. Naalala ng babae na noong araw na iyon ay nagde-deliver siya gamit ang bisikleta nang biglang may lalaking bumangga sa kanya. Bilang paghingi ng tawad, ibinigay ng lalaki ang pulang handbag sa kanya. Ngunit nang makita niyang may IDs at gamit ng ibang tao sa loob, galit niya itong ibinalik sa lalaki. Ayon sa babae, nagtatrabaho raw ang lalaki sa isang agricultural machinery shop sa malapit. Nagkataon ding ang lalaking iyon ang parehong witness na nakakita kay Jasper na sa pilitang dinala ng mga pulis. Upang malaman ang totoo, pumunta si Bella upang hanapin ang lalaki. Matapos silang mag-usap, nalaman niyang kaibigan pala ito ni Jasper. Dumating din si Edward upang sundan ang lead. Ngunit ayon sa lalaki, napulot lamang daw niya ang pulang handbag at iniwan niya ito sa bookstore ni na Jasper at Marco upang mahanap ang may-ari nito. Akala ni Edward ay maling tao na naman ang nasundan niya. Ngunit maya-maya, napansin niyang pilay ang isang paa ng lalaki. Naalala agad niya ang sinabi ni Alice na nakita niyang paika-ika ang killer noong gabing inatake siya nito. Pumasok si Edward sa agricultural machinery shop kung saan nagtatrabaho ang lalaki at nakita niyang punong-puno ng aluminum alloy ang lugar. Napansin din niyang pawis na pawis ito habang nagtatrabaho. Naalala ni Edward ang analisis ng scientist at nagsimula siyang magkaroon ng bagong hinala. Unti-unting napunta ang kanyang suspetsa sa lalaking pilay na nagngangalang Mr. Lim. Ngunit sinabi ng asawa ng may-ari ng shop na matagal nang may kapansanan si Mr. Lim. Hirap na raw itong maglakad kaya imposibleng makatakbo ng maayos. Dahil kulang pa ang ebidensya, ayaw ni Edward na magdulot ng alarma sa pamamagitan ng pag-aresto kay Mr. Lim. Sa halip, tinanong niya ito tungkol sa gabing sa pilitang dinala si Jasper ng mga pulis. Ayon kay Mr. Lim, nakita mismo ng kanyang mga mata ang dalawang pulis na humuli kay Jasper. Nang tanungin ni Edward kung bakit nasa lugar din siya noong gabing iyon, paikot-ikot lamang ang sagot ni Mr. Lim at sinabing hindi na niya maalala ng maayos.
Pagkatapos makuha ang testimonya nito, agad na pumunta si Edward kay Rondong upang gamitin ang pahayag bilang basehan sa internal investigation laban sa dalawang pulis na gumamit ng torture. Ngunit sinabi ni Rondong na hindi na maaaring ituloy ang investigasyon dahil bigla nang inilipat si Jasper sa detention center. Malinaw kay Edward na desperado na si Jacob na tuluyang idiin si Jasper bilang serial killer kahit ano pa ang mangyari. Upang tulungan si Edward laban kay Jacob, ibinunyag ni Rondong ang pinakamalaking kahinaan ng kanyang kapatid. Ayon dito, sa kaibuturan ng puso ni Jacob ay isa pa rin itong batang desperadong naghahanap ng pagkilala mula sa kanyang ama. Dahil doon, kaya nitong gawin ang kahit ano. Pagkatapos makuha ang impormasyong iyon, agad na pumunta si Edward kay Bella. Nakiusap siyang magdagdag ito ng isang linya sa ilalabas na article na may bago pang suspect na iniimbestigahan ang task force. Naniniwala si Edward na kapag nailathala ang balitang iyon, mapipilitan si Jacob na maging mas maingat dahil sa pressure ng publiko. Batay sa kilos ni Edward kay Mr. Lim kanina, nahulaan agad ni Bella na ito ang bagong suspect. Inamin yun ni Edward ngunit sinabi niyang may isa pa siyang gustong kumpirmahin. Gusto niyang malaman kung posible bang makagawa ng mga krimen si Mr. Lim kahit may kapansanan ito sa paa at hirap tumakbo. Nang marinig iyon ni Bella, nagsimula rin siyang magduda sa sarili niyang alaala. Noong gabing hinabol siya ng killer sa bukirin, may mga batong ibinabato sa kanya ang salarin. Dahil dito, akala niya noon ay malapit itong tumatakbo sa likuran niya. Ngunit may ibang teorya si Edward. Posibleng nakatayo lamang sa malayo ang killer habang naghahagis ng bato upang takutin siya. Kung totoo iyon, posibleng ang pilay ang killer. Upang subukan ang teorya, humingi ng tulong si Bella sa isa niyang junior reporter. Tumakbo siya sa unahan habang ang junior reporter ay naghagis ng bola mula sa likuran. Halos tumama sa ulo niya ang bola. Dahil doon, mas naniwala silang tama ang hinala ni Edward. Pagkalabas ng article ni Bella, agad na nagbago ang takbo ng opinyon ng publiko. Pagkakita sa balita, galit na sinugod ni Jacob si Edward at pilit na tinatanong kung sino ang bagong suspect. Ngunit tumanggi si Edward na sabihin ang pangalan. Ayaw na niyang maulit ang dati niyang pagkakamali at mas lalong ayaw niyang may isa na namang taong mapilitang umamin dahil sa pressure ng prosecution. Habang lalong umiinit ang usapan ng publiko, naging malamig at hindi na mabasa ang ugali ng ama ni Jacob. Sinabihan nito si Jacob na pansamantala muna itong magbakasyon at samantalahing dalawin ang kanyang ina. Ang ina ni Jacob ay nakatira sa isang nursing home. Hanggang ngayon ay hindi pa rin maayos ang kalagayan ng isip nito at madalas nitong isipin na high school student pa rin si Jacob tulad noong nakaraan. Habang nangyayari ang lahat, natanggap na ni Edward ang resulta ng pagsusuri. Eksaktong tugma ang blood type ni Mr. Lim sa blood type ng serial killer. Nakatira si Mr. Lim sa bahay ng mag-asawang may-ari ng agricultural machinery shop. Nang gabing iyon, naglalaro sa ibabaw ng bisikleta ang anak ng may-ari. Nang muntik nang mahulog at masaktan ng bata, mabilis na tumakbo si Mr. Lim upang saluhin ito. Sa unang pagkakataon, nakita mismo ni Edward na walang problema ang mga paa ni Mr. Lim. Dahil ayaw na niyang magkamali muli tulad ng nangyari kay Jasper, maingat si Edward sa pagkakataong ito. Pinahubad niya si Mr. Lim ng damit upang kumuha ng body hair sample at agad itong ipinadala sa scientist sa Atomic Research Institute para masuri. Matapos ang interrogation ng prosecution, nangako si Edward kay Jasper na ilalabas niya ito roon at personal pa niyang ayusin ang kasal nila ni Alice bago pa lumaki ang tiyan nito. Samantala, pumunta si Jacob kay Alice at pilit na kinukuhanan ito ng impormasyon. Dahil inosente at walang masamang hinala si Alice, nabanggit niya ang kaibigang pilay ni Jasper na si Mr. Lim. Pagkarinig pa lamang sa pangalan, agad nang ipinag-utos ni Jacob sa kanyang mga tauhan na imbestigahan si Mr. Lim. Ngunit hindi niya inaasahan na nasa opisina na pala niya si Edward dala ang resulta ng pagsusuri mula sa scientist. Ayon sa findings, eksaktong tumutugma ang chemical elements sa buhok ni Mr. Lim sa buhok na nakuha mula sa killer. Sinabihan ni Edward si Jacob na may oras pa upang palitan ang suspect bago magsimula ang paglilitis. Binalaan din niya ito na kapag napatunayang inosente si Jasper sa korte, siguradong maapektuhan ang political election ng ama ni Jacob. Tumama ang sinabi ni Edward. Dahil doon, pumayag si Jacob na palitan ang pangunahing suspect mula kay Jasper patungo kay Mr. Lim. Kinagabihan, pumunta sina Edward at Jacob sa bahay ng mag-asawang may-ari ng agricultural machinery shop kung saan nakatira si Mr. Lim. Sinabi ng anak ng may-ari na pumunta si Mr. Lim sa bahay ng isang kaibigan upang ibalik ang isang panyo. Ngunit aksidenteng naiwan nito ang panyo sa bahay. Pagkakita pa lamang sa panyo, agad itong nakilala ni Edward. Iyon ang embroidered handkerchief na ibinigay ni Alice kay Jasper. Ibig sabihin, ang taong pupuntahan ni Mr. Lim ay si Alice. Habang kausap si Alice, sinabi ni Mr. Lim na naiwan lamang ni Jasper ang panyo sa kanya noon. Agad namang tinanong ni Alice kung kailan nito napulot ang panyo dahil mahalaga yon upang mapatunayan ang pagiging inosente ni Jasper. Ngunit paulit-ulit lamang sinabi ni Mr. Lim na hindi niya maalala ng eksakto. Habang nag-uusap sila, biglang naalala ni Alice na pilay ang killer na umatake sa kanya noong gabing iyon. Habang nakikita niyang dahan-dahang lumalapit si Mr. Lim sa kanya, nagsimula siyang matakot. Nasaktan si Mr. Lim sa reaksyon ni Alice. Naniniwala raw si Alice kay Jasper ng buong puso, ngunit hindi man lamang siya mapagkatiwalaan kahit kaunti. Habang nagtatalo sila, dumating sina Edward at Jacob. Walang sabi-sabing sinuntok agad ni Edward si Mr. Lim at inaresto ito bilang suspect sa serial murder case. Sa interrogation, tinanong ni Edward si Mr. Lim tungkol sa panyo. Habang pinagmamasdan ang reaksyon nito, bigla niyang naintindihan ang lahat.
Palihim palang mahal ni Mr. Lim si Alice kaya nagsiselos ito kay Jasper. Dahil doon, pinaghinalaan ni Edward na sinadya ni Mr. Lim na ilagay ang pulang handbag sa bookstore upang idiin si Jasper. Kahit paulit-ulit na itinanggi ni Mr. Lim ang lahat, hindi naniwala si Edward at ipinilit nitong ito talaga ang serial killer. Hindi nagtagal, muling nagsagawa ng press conference si Jacob at buong kumpiyansang sinabi sa media na sa pagkakataong ito ay tama na ang kanilang nahuling suspect. Kasabay ng pagkakaaresto kay Mr. Lim, tuluyan nang napawalang sala si Jasper at nakalaya ito. Labis ang tuwa ng ina ni Jasper. Naghanda pa siya ng maraming pagkain habang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang anak. Samantala, sinusundo naman ni Marco si Jasper pauwi. Masaya nitong ibinalita kay Jasper na pumayag na rin ang kanilang ina sa kasal nila ni Alice. Habang nakatulog si Jasper sa loob ng sasakyan, nanaginip siya. Napanaginipan niyang nakauwi siya at muling nakita si Alice. Nakita rin niya ang sarili nilang masayang nagde-date tulad noong mga nakaraang araw. Ngunit malayo ang realidad sa kanyang panaginip. Huminto muna si Marco sa isang shop upang bumili ng cake. Ngunit pagbalik niya sa sasakyan, natagpuan niyang tahimik nang namatay si Jasper habang natutulog. Hindi kailanman inakala ni Edward na hindi na niya maaabutan ang araw ng kasal nina Alice at Jasper. Sa halip na kasal, ang hinintay niya ay ang libing ni Jasper. Ang masayang pangarap ay nauwi sa trahedya. Sinisi ng ina ni Jasper si Edward at sinabi nitong siya ang pumatay sa kanyang anak. Maging si Marco ay hindi rin napatawad si Edward at pinalayas ito sa kanilang bahay. Kalaunan, nalaman ni Bella ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Jasper. Nagkaroon ito ng blood infection at organ failure dahil sa matinding pambubugbog ng mga pulis at hindi agad nadala sa ospital. Nilamon ng guilt si Edward. Pakiramdam niya, kung hindi niya pinaghinalaan si Jasper noong una, hindi sana nangyari ang lahat ng trahedyang iyon. Ngunit sinabi ni Bella kay Edward na hindi siya ang may kasalanan at kailangan niyang magpatuloy. Kinabukasan, nalaman ni Edward kung sino talaga ang responsable sa pagkamatay ni Jasper. Mula kay Jacob hanggang sa mga tiwaling pulis, lahat sila ay dumalo sa isa pang funeral. Ngunit ang funeral na iyon ay parang pagtitipon lamang ng mga makapangyarihang tao. Masaya silang nagkukwentuhan at nagpapalitan ng papuri habang walang sinuman ang tunay na nagdadalamhati para kay Jasper. Lumipas ang maraming taon. Sa kasalukuyan, bumisita si Edward sa detention center upang kausapin ang tunay na serial killer. Ang nakagugulat na katotohanan, ang tunay na killer ay si Marco, ang kuya ni Jasper. At ang pagkamatay ni Jasper ay konektado rin kay Marco. Noong sinusundo ni Marco si Jasper pauwi, napansin niyang halos hindi na makagalaw sa sakit ang kanyang kapatid. Balak sana niyang dalhin agad ito sa ospital. Ngunit bago yon, may inamin si Jasper. Noong gabing nagdala ng payong kay Minji, hindi si Jasper ang pumunta kundi si Marco mismo. Doon na unawaan ni Jasper na ang sariling kuya niya ang tunay na serial killer. Sa kabila nito, nakiusap pa rin si Jasper kay Marco na huwag sasaktan si Alice anuman ang mangyari. Nang malaman ng kuya ni Jasper na natuklasan na ng kanyang kapatid ang katotohanan tungkol sa kanyang mga krimen, hindi niya ito dinala sa ospital. Sa halip, nagkunwari siyang bibili lamang ng cake at iniwan si Jasper sa loob ng sasakyan hanggang sa mamatay ito. Sa kasalukuyan, makalipas ang maraming taon, muling tinawag ni Edward ang dating pangalan ng kuya ni Jasper. Ngunit ang isinagot lamang nito ay isang baluktot at nakakatakot na ngiti. Pagkatapos mahatulan ng killer, may isa na namang nakakakilabot na murder case na lumitaw sa ibang lugar na kaparehong-kapareho ng dati. Patay na si Jasper, ngunit ang mga taong tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay, isang pulis at isang prosecutor, ay nakangiti pa ring dumalo sa isa pang burol. Ang namatay naman sa pagkakataong iyon ay ang ina ni Jacob. Noong una, balak pa sana ni Edward na palampasin si Jacob. Ngunit nang makita niya ang ngiti sa mukha nito, hindi na niya napigilan ang sarili. Bigla siyang naglabas ng posa sa mismong burol at sinubukang arestuhin si Jacob dahil sa illegal detention kay Jasper. Agad namang sumugod ang ibang pulis upang pigilan siya. Hindi nagtagal, tinanggal nila ang posas kay Jacob habang si Edward naman ang pinalayas mula roon. Tinanong siya ng isang junior officer kung bakit siya gumawa ng ganoong bagay kahit na namatayan si Jacob. Madilim ang ekspresyon ni Edward habang sumasagot. Ginawa raw niya yon para mabuhay pa siya ng normal. Dahil kung mananatili siyang walang ginagawa, tuluyan siyang mawawasak. Labis na ikinahiya ni Jacob ang ginawa ni Edward. Kasabay nito, nagsimula ring imbestigahan ng Internal Affairs ang illegal detention kay Jasper at inimbestigahan ang dalawang pulis na sangkot. Ngunit palihim na ipinahiwatig ni Jacob sa kanila na si Edward ang dapat sisihin sa lahat. Sa ilalim ng impluwensya ni Jacob, nagsinungaling ang dalawang pulis sa harap ng investigators at ibinuhos lahat ng sisi kay Edward. Hindi nagtagal, pinatawan si Edward ng salary suspension at inilipat ng assignment. Agad siyang pumunta kay Chief Rondong upang humingi ng paliwanag. Kahit alam ni Chief Rondong na inosente si Edward, hindi pa rin siya tumulong. Dahil para sa mga nakakataas, ang ginawa ni Edward na pagtatangkang arestuhin si Jacob sa publiko ay isang direktang paghamon sa prosecution system. Sa sobrang galit, hinarap ni Edward si Jacob. Galit niyang tinanong kung paano siya nagawang tratuhin ito ng ganoon. Ngunit wala nang pakialam si Jacob sa dati nilang pagkakaibigan. Direkta nitong sinabi na magkaiba sila ng antas sa lipunan. Mula pa raw sa kapanganakan, magkaibang mundo na ang ginagalawan nila. Para kay Jacob, hindi krimen ang ginawa niyang pagpapahirap kay Jasper. Ngunit ang ginawa raw ni Edward na paglapastangan sa kanya ang hindi mapapatawad. Habang pinapahirapan si Edward ng mga kasinungalingan, sinubukan ni Bella na gamitin ang media upang tulungan siya. Ngunit ang artikulong isinulat niya ay agad na pinabura.
Nalaman niya kalaunan na mismong may-ari ng publishing company ang nagpatanggal nito dahil ito ang magiging biyana ni Jacob. Hindi sumuko si Bella. Humingi siya ng tulong sa isang kaibigan mula sa Seal Press, ngunit tumanggi rin ito. Ipinaalala nito kay Bella na retired general ang ama ni Jacob at may malapit pang koneksyon sa presidente. Hindi pa roon natapos ang lahat. Habang naglalakad si Bella sa kalsada, muntik na siyang mabangga ng sasakyan. Malinaw na isa yung tahasang pagbabanta. Sa mga oras na yon, tuluyan ng gumuguho ang buhay ni Edward. Hindi rin maayos ang kalagayan ni Alice. Pagkatapos mamatay ni Jasper, nagsimulang maging unstable ang kanyang pag-isip. Parang nakalimutan na niyang patay na ang kanyang fiancé at umaasa pa rin siyang matutuloy ang kanilang kasal. Dinala siya ni Edward sa doktor. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ng doktor na may temporary memory loss si Alice. Dahil hindi niya matanggap ang pagkamatay ni Jasper, kusang binura ng kanyang isip ang masasakit na alaala. Mahigpit ding binalaan ng doktor si Edward na huwag piliting maalala ni Alice ang nangyari. Kapag tuluyang bumagsak ang mental state nito, maaari raw nitong saktan ang sarili. Noong araw ding iyon, nalaman ni Edward na muntik nang masagasaan si Bella. Pero kahit ganoon, hindi pa rin tumitigil si Bella sa paghahanap ng ebidensya upang mapawalang sala si Edward. Nag-aalala si Edward para kay Bella. Sinabihan niya itong tumigil na. Ngayon daw ay naintindihan na niya na isa itong laban na hindi nila kayang mapanalunan. Hindi nila alam, narinig pala ni Alice ang pag-uusap nilang dalawa. Habang pauwi sila, biglang nakiusap si Alice sa kanyang kuya na bumili sila ng cake. Ngunit matapos umalis si Edward sakay ng sasakyan upang bumili ng cake, tuluyan nang bumagsak si Alice. Mag-isa siyang umiyak habang naalala ang katotohanang patay na si Jasper. Habang naiisip ang sinapit ng kanyang fiancé, paulit-ulit niyang sinisisi at sinasaktan ang sarili. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Edward dala ang cake, ngunit wala na si Alice. Nakita niya ang damit nitong may bahid ng dugo na nakahandusay sa sahig. Naalala niya agad ang babala ng doktor at agad siyang nagpanik. Halos mabaliw siyang naghanap sa kanyang kapatid. Samantala, patuloy namang nagpapanggap na mabuting tao si Marco. Hinaharang niya si Edward upang singilin ito sa nangyari kay Jasper. Napaka-perpekto ng kanyang pag-arte. Lumuhod pa siya sa lupa habang umiiyak at pilit na hinihinging pagbayaran ni Edward ang buhay ng kanyang kapatid. Ngunit wala nang lakas si Edward upang magpaliwanag. Nakiusap lamang siya kay Marco na tulungan muna siyang hanapin si Alice dahil natatakot siyang baka gumawa ito ng masama sa sarili. Kinagabihan, natagpuan din nila si Alice. Doon lamang nalaman ni Edward na dinala pala ito sa detention room ng police station. Noong araw na yon, sinugatan ni Alice ang sarili niyang daliri at nagsulat gamit ang dugo. Sa sulat, hinihingi niya ang hustisya laban kay Jacob na itinuturing niyang tunay na pumatay kay Jasper. Sinubukan pang sumagot ni Jacob, ngunit bigla siyang sinampal ng malakas ni Alice. Agad namang gumanti ang fiancé ni Jacob at sinampal din si Alice. Galit na galit itong sumigaw at tinanong kung bakit nito sinasaktan ang kanyang fiancé. Sa gitna ng sakit at galit, sumigaw si Alice na ilang sampal lamang ang tinamo ng fiancé nito, samantalang ang lalaking mahal niya ay nawalan ng buhay. Durog ang puso ni Edward habang pinagmamasdan ang kalagayan ng kanyang kapatid. Ngunit si Alice mismo ang patuloy na sinisisi ang sarili. Pakiramdam niya, kasalanan niya ang lahat dahil siya ang nag-udyok kay Jasper na lumaban at huwag umamin sa krimeng hindi naman nito ginawa. Iniisip niyang kung pinayuhan niya lamang si Jasper na umamin, baka nakulong lang ito at hindi namatay. Habang umiiyak ng walang tigil si Alice, patuloy pa ring nagwawala ang fiancé ni Jacob dahil lamang sa gasgas na tinamo nito mula sa pagkakasampal. Galit nitong inuutos kay Jacob na ipaghiganti siya. Pumunta naman si Edward sa bookstore ni na Jasper at Marco. Abala si Marco sa pag-aayos ng mga libro habang sinasabing aalis na raw sila sa Kangseo dahil sobra na ang sakit na idinulot ng lugar na iyon sa kanilang pamilya. Walang kamalay-malay si Edward sa tunay na katauhan ni Marco. Nangako pa siya rito na balang araw ay mapaparusahan din ang mga taong responsable sa pagkamatay ni Jasper. Tahimik lamang na itinago ni Marco ang kanyang emosyon. Sinabi niya kay Edward na sana ay hindi na sila muling magkita pa pagkatapos nilang umalis. Bago tuluyang umalis sa Kangseo, binisita ni Marco si Mr. Lim sa detention center. Patuloy na umiiyak si Mr. Lim habang ipinipilit na wala siyang alam kung paano napunta sa bahay niya ang panyo ni Jasper. Ngunit hindi niya alam na ang kaharap niya mismo ang tunay na killer. Sa totoo lang, si Marco mismo ang sadyang nagtanim ng panyo sa bahay ni Mr. Lim upang idiin ito. Ngayon naman, ginagamit niya ang pagkamatay ni Jasper upang takutin si Mr. Lim at pilitin itong akuin ang lahat ng kasalanan. Binalaan niya itong baka matulad din sa kanyang kapatid kapag hindi ito tumigil sa paglaban. Pagkatapos noon, umalis si Marco sa Kangseo. Ngunit hindi pa rin nawala ang kanyang pagiging halimaw. Nang gabing iyon, muli siyang dumukot ng isa pang babae. Samantala, desperado nang tapusin ng mga pulis sa Kangseo ang kaso. Kahit kulang ang ebidensya, pilit pa rin nilang ginagawa si Mr. Lim bilang serial killer. Matindi nila itong pinahirapan sa interogasyon. Dahil sa takot at sa alaala ng pagbabanta ni Marco, tuluyan nang bumigay si Mr. Lim at inamin ang mga krimeng hindi naman niya ginawa. Sa puntong iyon, tila wala nang magawa pa si Edward. Nakiusap na lamang siya kay Chief Rondong na tulungan ang kanyang kapatid kapalit ng kanyang tahimik na pag-alis sa Kangseo. Ngunit para kay Edward, ang pag-alis ay hindi nangangahulugang pagsuko. Nangako siyang lalaban pa rin hanggang dulo. Kahit para raw siyang itlog na ibinabato sa bato, sisiguraduhin niyang maiiwan pa rin dito ang mabahong bakas ng bulok na itlog. Doon sinabi ni Chief Rondong ang isang katotohanan kay Edward. Tulad niya, si Jacob ay mayroon ding inang dating hostess.
Doon lamang naunawaan ni Edward kung bakit siya palaging binubuli ni Jacob noong kabataan nila. Nakikita pala nito kay Edward ang kahihiyang nararamdaman nito para sa sarili nitong ina. Mapait na napangiti na lamang si Edward matapos marinig iyon. Kinabukasan, dinala ng mga pulis si Mr. Lim sa bahay ng isa sa mga biktima upang ipare-enact ang krimen. Ngunit dahil pilay ito, hindi nito kayang akyatin ang pader papasok sa bahay. Sa utos ni Jacob, pinatungan ng mga pulis ng kahon ang paa ni Mr. Lim at tinulungan pa itong umakyat sa pader upang maipakita lamang na kaya nitong gawin ang krimen. Pagkatapos ng reenactment, naniwala ang buong kangseo na tuluyan ng nalutas ang serial murder case. Ngunit hindi nila alam na malaya pa ring gumagala sa dilim ang tunay na halimaw. Kahit ipinangako ni Marco kay Jasper na hindi niya sasaktan si Alice, muli pa rin siyang tinukso ng kanyang madilim na pagnanasa. Nais niyang patayin si Alice upang samahan nito si Jasper sa kabilang buhay. Ngunit bago niya magawa iyon, biglang dumating ang isa sa mga batang estudyante ni Alice. Pagkakita pa lamang sa batang babae, muling lumitaw ang nakakatakot na ngiti sa mukha ni Marco. Samantala, naghahanda ng umalis si Edward sa kangseo. Ngunit tumanggi si Alice na sumama sa kanya. Alam ni Alice na hindi kasalanan ng kanyang kuya ang pagkamatay ni Jasper, ngunit hindi pa rin niya kayang lampasan ang sakit. Nawala na kay Edward ang lahat. Habang ang mga tunay na masasamang tao ay patuloy na namumuhay ng masaya. Nanalo sa eleksyon ang ama ni Jacob. Si Jacob at ang mga tiwaling pulis ay itinuring pang mga bayani dahil diumano sa paglutas nila sa serial murder case. Ngunit sa mismong araw ng paglipat ni Edward, isang matandang lalaki ang biglang dumating upang mag-report ng panibagong krimen. May nakita raw siyang hubad na bangkay ng isang babae malapit sa wet field. Agad na pumunta si Edward sa crime scene upang magsiyasat. Sa gitna ng wet field, nakita niya ang isang peres ng pambabaeng medyas. Sinundan niya ang drainage canal sa pagitan ng mga taniman at doon niya natagpuan ang bangkay ng isang babae. Eksaktong pareho ang pagkakatali sa bangkay sa paraan ng serial killings sa kangseo. Parang naniga si Edward sa natuklasan niya. Ibig sabihin, hindi pa talaga tapos ang kaso. Mula pa noong una, maling tao ang kanilang nahuli. Kahit na nahatulan na ang diumano'y serial killer, patuloy pa ring may lumilitaw na mga murder case na kaparehong-kapareho ng dati. Doon lamang napagtanto ng mga pulis na mali ang kanilang nahuli mula pa sa simula. Noong nakaraang gabi, nahuli ni Edward ang isang junior officer na naghuhukay sa bundok kung saan nawala ang 8 taong gulang na bata. Sa matinding galit ni Edward, napilitan din itong sabihin ang totoo. Isang buwan na pala ang nakalipas ng utusan ni Jacob ang mga pulis na ilibing muli ang bangkay ng batang babae upang maprotektahan ang kanilang reputasyon at achievements. Sinabi pa ni Jacob sa kanyang mga tauhan na mahahanap din nila kalaunan ang tunay na killer ayon sa kanyang plano. Habang nagpapatuloy ang paglilitis laban kay Mr. Lim, siya ang mapaparatangang serial killer at kapag nahuli naman ang totoong killer sa hinaharap, ituturing lamang itong copycat criminal. Sa ganoong paraan, magiging perpekto raw ang lahat. Nang marinig iyon, agad na nagalit si Edward. Umiiyak na inamin ng junior officer na sobrang nagsisisi siya sa ginawa nila. Kaya bago ang araw ng paghahanap, lihim niyang hinukay muli ang bangkay ng bata at ibinalik ito sa dating lugar. Ngunit pagbalik niya, nawawala na ang bangkay. Dahil doon, nangako si Edward na hahanapin niya ang nawawalang bangkay ng bata anuman ang mangyari. Samantala, biglang pinuntahan ng fiancé ni Jacob ang lalaki. Nalaman pala nito ang lihim na dati ring hostess ang ina ni Jacob. Dahil natatakot siyang mamana ng magiging anak nila ang dugong iyon, nagpasya siyang kanselahin ang kasal. Hindi matanggap ni Jacob ang desisyon nito. Ngunit may alas din ang babae. Nagbanta itong ilalantad ang lihim tungkol sa illegitimate child ng ama ni Jacob. Kapag lumabas daw ang katotohanan iyon, siguradong mawawasak ang political career ng pamilya nila. Laking gulat ni Jacob nang malaman niyang ang tinutukoy na illegitimate child ay si Alice mismo. Ibig sabihin, kalahating kapatid niya si Alice. Sa isang iglap, tuluyang nagulo ang isip ni Jacob. Pag-uwi niya, direkta niyang tinanong ang kanyang ama tungkol dito. At inamin ng ama niya ang lahat. Totoong anak nga nito si Alice. Dahil sa politika, plano nitong kilalanin si Alice bago pa man mabunyag ang lihim sa publiko. Iniutos din ng ama ni Jacob na ilipat agad si Edward sa ibang lugar upang mas madaling mapalapit kay Alice. Kasabay nito, galit ding pinagalitan ng ama si Jacob tungkol sa serial murder case. Pinahiya niya ito dahil buong bansa na ang naniwalang nahuli na nila ang killer, ngunit inosenteng tao pala ang kanilang isinakripisyo. Kalaunan, nakumpirma rin na ang bangkay na natagpuan sa bundok ay pinatay gamit ang parehong paraan ng serial killer. Kinabukasan, iniutos ni Chief Rondong na muling bumalik sa investigasyon si Edward, ngunit magkahiwalay silang kikilos sa kani-kanilang paraan. Naikwento rin ng junior officer sa 2 corrupt na pulis ang tungkol sa nawawalang bangkay at sa kakaibang sinabi ni Edward. Ayon sa kanya, sinabi ni Edward na may paraan na siya upang mahuli ang tunay na killer. Hindi nagtagal, umabot kay Jacob ang impormasyong iyon. Nagsimula siyang maghinalang alam na ni Edward ang totoong killer. Ngunit ang totoo, sinadya ni Edward na ipakalat ang impormasyong iyon upang mahulog si Jacob sa bitag at bantayan siya. Samantala, nakipag-ugnayan naman ang kapatid na babae ni Mr. Lim kay Bella. Ikinuwento nito ang isang mahalagang sikreto. Noong gabing pinatay ang middle school student, nakasama niya ang kanyang kapatid. Ngunit nakiusap si Mr. Lim na huwag itong sabihin kahit kanino dahil ayaw nitong magalit ang asawa at biyenan ng kapatid niya. Mula pa noon, minamaliit na ng pamilya ng asawa ang kanyang kapatid dahil sa kapansanan nito sa paa. Dahil mahal niya ang kanyang kapatid, pinili ni Mr. Lim na tiisin na lamang ang lahat. Inihatid pa raw siya ni Mr. Lim hanggang sa huling bus noong gabing iyon.
Agad na sinabi ni Bella ang impormasyong ito kay Edward. Tugmang-tugma ang oras ng pag-alis ng huling boss sa oras ng murder case. Ibig sabihin, may malinaw na alibi si Mr. Lim. Ngunit kahit ganoon, naniniwala pa rin si Edward na si Mr. Lim ay isang copycat killer lamang at hindi ang tunay na serial murderer. Binanggit din niya ang resulta ng isotop test at iba pang ebidensyang hawak nila. Dahil nagduda si Bella na hindi sapat ang isotop test bilang ebidensya, nagpasya siyang magsagawa muli ng panibagong pagsusuri. Sa pagkakataong ito, ang isinailalim sa test ay ang amo ni Mr. Lim. Pareho kasi sila ng trabaho at kapaligiran kaya siya ang pinakamainam na paghahambingan. Upang mailigtas si Mr. Lim, agad pumayag ang matanda na tumulong. Ngunit nang lumabas ang resulta, mas lalo pang tumugma ang profile ng amo kaysa kay Mr. Lim. Ang problema, malinaw naman ang alibi ng matanda. Doon napagtanto ni Edward na maaaring mali mismo ang pundasyon ng kanilang teorya. Bigla niyang naalala ang sinabi noon ni Alice. Dahil lamang sinabi nitong Pilay ang killer, agad niyang ipinagpalagay na si Mr. Lim ang salarin. Pero paano kung nagsisinungaling pala si Alice? Bukod doon, patuloy ring gumugulo sa isip ni Edward ang pagkawala ng bangkay ng batang babae. Sa araw ding iyon, pinuntahan siya ng kaibigan ni Jacob na may-ari ng nightclub at nakiusap na pumunta siya roon upang makipagkita kay Jacob. Habang nag-uusap sila, napansin ni Edward na puno ng lupa ang sapatos ng lalaki. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang maghinala. Naniniwala siyang ang lalaking iyon, kasama ang mga tauhan nito ang naglipat sa bangkay ng bata. At ang tanging taong maaaring nag-utos nito ay si Jacob. Para malaman ang katotohanan, pumayag si Edward na makipagkita kay Jacob sa nightclub. Sa pagkakataong ito, iba ang naging asal ni Jacob. Gusto raw niyang makipagbati kay Edward at kalimutan na nila ang kanilang alitan. Sa matinding pagtatanong ni Edward, inamin din ni Jacob ang katotohanan, si Alice ay kapatid niya sa ama. At gusto raw niyang ipasok si Alice sa kanilang family registry. Nagwala agad si Edward. Hindi niya kayang hayaang madamay ang kapatid niya sa pamilya ni Jacob. Tuluyang gumuho ang emosyon niya ng gabing iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit napakalupit ng tadhana sa kanilang magkapatid. Dahil nais niyang protektahan si Alice, dali-dali siyang nag-impake. Plano niyang dalhin ito sa bahay ng dati nilang team leader upang doon muna manirahan. Ngunit sinabi ni Alice na nakipagkita na sa kanya ang tunay niyang ama. Nangako raw itong aalagaan siya at ang batang nasa sinapupunan niya. Para kay Alice, kahit paano ay parang nagkaroon siya ng sandigan sa unang pagkakataon. Ngunit hindi pa rin iyon matanggap ni Edward. Pinakiusapan niya ang kapatid na sumama na lamang sa kanya. Sa huli, pumayag si Alice. Kinabukasan, sumakay siya ng tren papunta sa ibang lugar. Ngunit habang nasa biyahe, naalala niya ang bilin ng kanyang ina noon na balang araw ay poprotektahan siya ng kanyang ama. Hindi nagtagal, nakatanggap si Edward ng balita na hindi pala dumiretso si Alice sa bahay ng dating team leader. Galit siyang nagpunta kay Jacob. At gaya ng hinala niya, inamin ni Jacob na nasa bahay na ng kanilang ama si Alice. Sinabi pa nitong sariling desisyon iyon ni Alice. Umaasa si Jacob na magiging simula iyon ng pagkakasundo nila ni Edward. Nangako pa siyang babawi siya sa lahat. Ngunit may kondisyon si Edward. Ibinigay niya kay Jacob ang pinakabagong isotop test result at nagsinungaling na natukoy na niya ang tunay na killer. Handa raw niyang ibigay ang killer kay Jacob. Kapalit nito, dapat ibalik ni Jacob ang bangkay ng batang babae. Pumayag si Jacob, ngunit may kondisyon din siya, ibibigay lamang niya ang bangkay kapag muling umatake ang killer upang mas lumaki ang kaso at mas mapakinabangan niya ito para sa kanyang ambisyon. At pumayag naman si Edward. Samantala, nagising si Alice sa isang marangyang silid. Nasa bahay na siya ng kanyang ama sa Seoul. Di naglaon, lumabas sa telebisyon ang ama ni Jacob at publiko nitong inamin ang tungkol sa kanyang illegitimate daughter. Dahil dito, nalusutan niya ang political scandal. Hindi nagtagal, may panibagong bangkay na naman ng babae ang natagpuan sa Whitefield. Ayon sa usapan nila, iyon din ang gabing ibibigay ni Jacob ang bangkay ng batang babae kay Edward. Kasabay nito, araw rin ng paglilitis ni Mr. Lim. Sa harap ng media, buong yabang na sinabi ni Jacob na sa pagkakataong ito ay mahuhuli na nila ang tunay na killer. Sa korte, ipinakita ni Bella ang isotop test ng amo ni Mr. Lim bilang patunay na hindi maaasahan ang naturang pagsusuri. Ngunit agad itong tinutulan ni Jacob. Ayon sa kanya, supplementary evidence lamang ang isotop test at marami pang ibang ebidensya laban kay Mr. Lim. Sa huli, pinaniwalaan ng hukom si Jacob. At kahit hindi matibay ang isotop evidence, hinatulan pa rin si Mr. Lim ng habambuhay na pagkakabilanggo. Tuluyang nawala ng pag-asa si Mr. Lim. Samantala, saka lamang naunawaan ni Jacob na niloko siya ni Edward. Ang isotop result na ibinigay pala ni Edward ay para sa amo ni Mr. Lim, isang taong may malinaw na alibi at imposibleng maging killer. Ginamit lamang ni Edward ang kathang-isip na tunay na killer bilang pain upang makipagkasundo kay Jacob. Nang mapagtanto niyang naloko siya, nagwala si Jacob. Inutusan niya ang nightclub owner na bugbugin si Edward hanggang muntik na itong mamatay. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin umatras si Edward. Ipinangako niyang ilalantad niya ang pagtatago ni Jacob sa bangkay ng batang babae. Sa sobrang galit, iniutos ni Jacob sa kanyang tauhang si Park na hukayin ang libingan para kay Edward mismo. Maraming taon ang lumipas bago nalaman ni Edward mula mismo sa tunay na killer na si Marco na kahit ang mga copycat murders na akala niya ay gawa ni Mr. Lim, si Marco pa rin pala ang may kagagawa ng lahat. Sa isang iglap, nagkagulo ang buong courtroom. Dahil itinuring si Mr. Lim bilang killer, naniwala ang lahat na tuluyan ng nalutas ang serial murder case ng Kang Song.
Ngunit isang araw, habang naka-assign si Edward sa ibang bayan, may natagpuan siyang bangkay ng babae na pinatay sa eksaktong parehong paraan ng kangsong serial killings. Dahil dito, agad siyang bumalik sa kangsong at binalaan ang dati niyang mga kasamahan. Hindi pa raw tapos ang kaso. Samantala, nasa yugto na ng paglilitis ang kaso ni Mr. Lim. Sa korte, si Jacob mismo bilang prosecutor ang humiling ng death penalty laban kay Mr. Lim. Ngunit sa kritikal na sandaling iyon, humiling ang defense lawyer na magharap ng bagong witness. Ang witness ay ang direktor ng ospital at forensic doctor na nag-autopsy sa mga biktima ng serial killings. Dahil paulit-ulit niyang sinuri ang mga bangkay, siya ang taong pinakakabisado ang paraan ng pagpatay ng killer. Ikinuwento ng doktor na noong nakaraang araw lamang, may dinalang bangkay si Edward mula sa bayan ng Alabang upang ipa-autopsy. At matapos itong suriin, natuklasan niyang eksaktong pareho ang mga marka at pamamaraan ng pagpatay sa kangsong murders. Ayon sa kanya, isang killer lamang ang may gawa nito. Biglang nagkagulo muli ang korte. Dagdag pa ng doktor, may detalye sa bangkay mula Alabang na tumutugma sa autopsy result ni Min, isang impormasyong hindi kailanman inilabas sa publiko. Ibig sabihin, imposible itong copycat crime lamang. Dahil sa testimonya ng doktor, agad napunta sa alanganin ang kaso ni Jacob laban kay Mr. Lim. Pagkatapos ng hearing, hinarap ni Jacob si Edward. Iginiit ni Edward na dapat baguhin ni Jacob ang kaso laban kay Mr. Lim. Naniniwala siyang hindi serial killer si Mr. Lim at posibleng sangkot lamang ito sa isang hiwalay na copycat murder. Ngunit tumutol agad si Jacob. Kung totoong serial killer pa rin ang may gawa, bakit daw ito lilipat sa Alabang? Matigas na sinabi ni Edward na aksidente lamang ang Alabang incident. Sigurado siyang sa kangsong pa rin muling kikilos ang tunay na killer. Kinagabihan, ibinahagi ni Edward kay Bella ang kanyang hinala. Naniniwala siyang ang ginayang krimen ni Mr. Lim ay ang pagpatay sa 14 na years old na estudyante sa loob ng bahay. Iyon lang kasi ang krimeng hindi ginawa sa Whitefield. Ngunit naalala ni Bella na noong reconstruction ng crime scene, hindi naman kayang akyatin ni Mr. Lim ang bakod dahil sa kanyang pilay na paa. Ipinaliwanag ni Edward na maaaring epekto iyon ng matinding torture na naranasan ni Mr. Lim. Mas lalo pa siyang naghinala dahil ayaw pa ring sabihin ni Mr. Lim kung nasaan siya noong gabing iyon. Samantala, dinalaw ni Bella si Mr. Lim sa kulungan. Mariin itong sinabi na kailanman ay hindi siya umakyat ng pader sa buong buhay niya. Ngunit nang tanungin siya ni Bella kung bakit siya nasa paligid ng bahay ng batang biktima noong gabing iyon, paulit-ulit lamang niyang sinabing hindi niya maalala. Sigurado si Bella na may itinatago si Mr. Lim. Kinabukasan, may ibinigay na bagong impormasyon ang asawa ng kanyang amo. Ayon dito, isang araw bago pinatay ang batang babae, sinabi ng kapatid ni Mr. Lim na dadalhin niya ang kanyang anak sa kangsong. Kaya bumili pa raw sila ng regalo para sa bata. Ibig sabihin, malinaw na nakipagkita si Mr. Lim sa kanyang kapatid at pamangkin noong araw ng krimen. Ngunit nakapagtataka, bakit itinago niya yon sa mga pulis? Sinubukan ni Bella na hanapin ang contact number ng kapatid ni Mr. Lim. Ngunit sa tuwing tumatawag siya, sinasabing wrong number lamang iyon. Habang nangyayari ito, may nalaman ding ibang impormasyon si Edward mula sa isang babaeng pulis. Isang 8 taong gulang na batang babae pala ang nawawala sa loob ng isang buwan. Ngunit itinuring lamang iyon ng istasyon bilang simpleng runaway case. Doon nakaramdam si Edward ng matinding kutob. Naniniwala siyang konektado rin ang pagkawala ng bata sa serial killings. Kaya agad niyang pinuntahan ang bahay ng mga magulang nito. Nagkataong ang huling taong nakakita sa bata ay si Alice, na guro rin ito. Ayon kay Alice, huli niyang nakita ang bata malapit sa kabundukan. Ngunit wala raw siyang nakitang kahina-hinalang tao noong araw na yon. Upang mahanap ang nawawalang bata at ang tunay na killer, minarkahan ni Edward sa mapa ang lahat ng crime scenes ng serial murders. Partikular niyang pinagtuunan ang bundok kung saan huling nakita ang bata. Dahil dito, humingi siya ng pahintulot sa hepe upang magsagawa ng search operation sa bundok. Naniniwala siyang doon nakabaon ang bangkay ng batang babae. Ngunit aminado rin si Edward, sa dami ng hindi tiyak na bagay, wala pa siyang kalahating kumpiyansa sa sarili niyang teorya. Matapos pag-isipang mabuti, pumayag din ang hepe na halughugin ang bundok. Iniutos niya ang pinakamalaking search operation na kaya nilang buuin. Kinagabihan bago ang paghahanap, nakipagkita si Bella kay Edward at sinabing may mahalaga siyang gustong sabihin. Pinapunta niya ito sa tapat ng boarding house. Ngunit paglabas pa lamang ni Edward, agad niyang nakasalubong si Jacob. Sinabi ni Jacob na kailangan dumalo ni Edward sa hearing kinabukasan bilang witness. Nagbanta pa ito na kung hindi siya sisipot, magiging napakasama ng magiging resulta para kay Mr. Lim. Narinig ni Bella ang usapan ng dalawa at agad niyang naramdaman na may panibagong plano na naman si Jacob. Nakiusap din siya kay Edward na hanapin ang kapatid ni Mr. Lim dahil pakiramdam niya ay may mali sa teoryang copycat murder. Ngunit dahil kailangan niyang humarap sa korte kinabukasan, ipinasa ni Edward ang pamumuno ng mountain search sa kanyang mga tauhan. Kinabukasan, umakyat ang napakaraming pulis at sundalo sa bundok upang magsagawa ng masusing paghahanap. Kasabay nito, humarap si Edward sa korte bilang witness. At doon siya ginulat ni Jacob. Bigla nitong binuksan ang usapin tungkol sa sinabi ng forensic doctor na imposibleng magaya ng eksakto ang murder pattern maliban na lamang kung nakita mismo ang bangkay ni Min. Ibig sabihin, sinumang nakakita sa bangkay ay maaaring gumawa ng copycat crime. At bukod sa forensic doctor, si Edward lamang ang nakakita sa buong autopsy ni Min. Malinaw na bitag iyon ni Jacob. Kapag inamin ni Edward na posible ang copycat killing, para na rin niyang winasak ang sarili niyang argumento.
Matapos ang ilang segundong katahimikan, buong tapang na sinabi ni Edward, posibleng copycat nga ang kasong ito. Nagulat si Jacob dahil tila kusa nitong ibinagsak ang sarili. Ngunit agad nagpatuloy si Edward. Ang tanging taong kayang gumawa ng copycat murder ay ako mismo. Pero noong gabi ng krimen, may malinaw akong alibi. Kaya imposibleng ako yon. Pagkatapos ay tahasan niyang sinabi sa korte, hindi pa tapos ang serial murder case. Dahil sa matapang na testimonya ni Edward, parang si Jacob mismo ang napahamak sa sarili niyang patibong. Mas lalo pang humina ang kaso laban kay Mr. Lim. Pagkatapos ng hearing, nilapitan ni Marco si Bella. Sinabi nitong lumipat na raw siya sa bahay ng pamilya ng kanyang asawa, habang ang kanyang ina naman ay nakatira sa bahay ng tiyuhin nila sa Alabang. Tuwing linggo raw niya itong dinadalaw. Nang marinig ni Bella ang pangalang Alabang, agad siyang naging alerto. Ngunit nagkunwari lamang si Marco bilang simpleng pamilya ng biktima at sinabing nasasaktan pa rin siya tuwing nakikita si Edward. Samantala, may natagpo ang bangkay sa bundok. Ngunit hindi iyon ang nawawalang 8 taong gulang na bata. Isa pala itong batang babae na ibang biktima. Lalong naguluhan si Edward. Kinagabihan, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang mag-isip. At doon niya nadatnan ang isa niyang tauhan na naghuhukay gamit ang pala. Hindi pa alam ni Edward na si Jacob ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa katunayan, 1 buwan pa lamang ang nakakalipas nang matagpuan na ng mga pulis ang bangkay ng 8 taong gulang na bata sa bundok. At agad nilang naunawaan, kapag nalaman ng publiko ang tungkol sa bangkay na yon, mapapatunayang hindi si Mr. Lim ang serial killer. Ngunit kinabukasan sana ay pararangalan na sina Jacob at ang mga pulis bilang mga bayani. Kapag nabunyag na maling tao ang kanilang nahuli, mawawala hindi lamang ang medalya kundi pati ang kanilang kinabukasan. Dahil sa kasakiman at ambisyon, iniutos ni Jacob na ibaon muli ang bangkay ng bata. Kasama mismo ang tauhan ni Edward sa muling paglilibing nito. Ngunit nang balikan nila ang lugar ng gabing iyon, biglang nawala ang bangkay. Walang bakas. Maraming taon pa ang lumipas bago nalaman ni Edward ang totoo mula mismo kay Marco. Noong gabing iyon pala, katatapos lamang pumatay ni Marco ng isa pang babae nang makita niya ang tauhan ni Edward na muling inililibing ang bangkay ng bata. At mas nakakakilabot pa, pagkaalis ng tauhan, may 2 iba pang taong dumating, hinukay muli ang bangkay ng bata, at saka ito dinala palayo. Hindi malinaw na nakita ni Marco ang kanilang mga mukha, ngunit sigurado siyang mga pulis ang 2 iyon. Noong nakaraang gabi, aksidenteng nakita ni Edward ang kanyang batang tauhan na naghuhukay sa bundok kung saan nawala ang 8 taong gulang na babae. Sa matinding pagtatanong ni Edward, napilitan itong sabihin ang totoo. 1 buwan na ang nakalipas, dahil sa reputasyon at parangal, inutusan ni Jacob na ilibing muli ang bangkay ng batang babae na katatapos lamang matagpuan. Sinabi rin ni Jacob sa kanyang mga tauhan na mahahanap din nila ang killer ng bata. Ayon sa plano niya, magpapatuloy pa rin ang paglilitis kay Mr. Lim. Hahatulan si Mr. Lim bilang serial killer, at kapag may mahuling ibang salarin pagkatapos, ituturing na lamang itong copycat killer. Sa ganoong paraan, magiging maayos ang lahat. Nang marinig iyon ni Edward, agad siyang nagalit. Umiiyak ang batang pulis habang sinasabi ang takot at pagsisisi niya. Dahil sa matinding konsensya, bago ang araw ng paghahanap, hinukay niya muli ang bangkay ng bata at ibinalik sa dati nitong lugar. Ngunit ngayon, nawala na naman ang bangkay ng walang bakas. Nang marinig ito ni Edward, sumumpa siyang hahanapin niya ang nawawalang bangkay ng bata. Samantala, pinuntahan ng fiancé ni Jacob ang lalaki. Nalaman niya na ang ina ni Jacob ay dati ring hostess. Dahil natatakot siyang mamana ng magiging anak nila ang dugo ng isang hostess, nagpasya siyang kanselahin ang kasal. Hindi ito matanggap ni Jacob. Ngunit may hawak na panakot ang babae. Nagbanta siyang ilalantad ang lihim tungkol sa illegitimate child ng ama ni Jacob. Kapag lumabas iyon, tuluyang babagsak ang political career ng ama ni Jacob. Labis na nagulat si Jacob nang malaman niyang ang tinutukoy na anak sa labas ay si Alice, ang kapatid ni Edward. Nang maisip niyang kapatid niya sa ama si Alice, labis na nagulo ang isip ni Jacob. Pag-uwi niya, agad niyang tinanong ang kanyang ama tungkol dito. Hindi niya inaasahang aminin ng ama niya ang lahat. Totoong anak niya si Alice. Para sa kapakanan ng politika, plano ng ama ni Jacob na kilalanin ang anak sa labas. Para sa kanya, mas mabuting siya na mismo ang umamin kaysa hintayin mabunyag pa ito ng iba. Inutusan din niya si Jacob na ilipat agad si Edward sa ibang lugar upang mas madaling makumbinsi si Alice. Binanggit din niya ang serial murder case at sinamantala iyon upang pagalitan ng husto si Jacob. Pinuna niya si Jacob dahil sa kapalpakan nito. Akala ng buong bansa ay nahuli na ang killer, ngunit lumalabas na isang inosenteng tao lamang ang kanilang ginawang kapalit. Ang bangkay ng babae na natagpuan sa paghahanap sa bundok ay nakumpirmang pinatay sa paraang eksaktong kapareho ng serial killer. Kinabukasan, inutusan ni Chief Rondong si Edward na bumalik sa Alabang. Bawat isa sa kanila ay mag-imbestiga sa sarili nilang direksyon. Ikinuwento ng batang pulis sa 2 tiwaling pulis ang pagkawala ng bangkay ng bata. Sinabi rin niya ang kakaibang sinabi ni Edward na may paraan daw si Edward upang mahuli ang tunay na killer. Hindi nagtagal, nakarating iyon kay Jacob. Naghinala siya na baka natagpuan na ni Edward ang tunay na salarin. Ngunit ang totoo, sinadya ni Edward na ipasabi iyon sa kanyang tauhan upang akitin si Jacob na lumapit at mag-usisa. Samantala, sa wakas ay nakipag-ugnayan ang kapatid na babae ni Mr. Lim kay Bella. Ikinuwento niya na noong gabing pinatay ang middle school student na kasama niya ang kanyang kapatid. Ngunit nakiusap siya kay Mr. Lim na huwag sabihin kanino man na palihim siyang nakipagkita sa kanya upang hindi magalit ang kanyang asawa at biyenan.
Lumalabas na minamaliit ng pamilya ng asawa niya si Mr. Lim dahil sa kapansanan nito sa paa. Para sa kaligayahan ng kanyang kapatid, tahimik na tiniis ni Mr. Lim ang lahat at pumayag na itago ang nangyari. Sinabi ng kapatid ni Mr. Lim kay Bella na sumakay siya sa huling bus pauwi noong araw na yon at inihatid pa siya ni Mr. Lim hanggang sa makasakay siya. Agad na ibinalita ni Bella ang clue na ito kay Edward. Ang oras ng pagpatay ay tumugma sa oras ng pag-alis ng huling bus. Ibig sabihin, malinaw ang alibi ni Mr. Lim. Ngunit sigurado pa rin si Edward na si Mr. Lim ang gumawa ng copycat crime. Binanggit din niya ang resulta ng radioisotope test at iba pang ebidensya. Dahil nag-aalala si Bella na hindi sapat ang isotope test, nagpa siya siyang magpa-test muli. Sa pagkakataong ito, ang sinuri ay ang amo ni Mr. Lim. Pareho kasi sila ng trabaho at kapaligiran, kaya siya ang pinakamainam na paghambingan. Upang mailigtas si Mr. Lim, agad pumayag ang amo nito. Ngunit lumabas sa resulta na mas kahawig pa ng profile ng killer ang amo kaysa kay Mr. Lim. Ang problema, malinaw ang alibi ng amo. Ibig sabihin, hindi maaasahan ang isotope test. Nagsimulang magduda si Edward na baka mali ang unang teorya niya. Paulit-ulit niyang naalala ang sinabi ni Alice. Dahil sinabi nitong pilay ang killer, naniwala siyang si Mr. Lim ang salarin. Ngunit paano kung nagsisinungaling pala si Alice? Bukod sa kaso ni Mr. Lim, sumasakit pa rin ang ulo ni Edward dahil sa nawawalang bangkay ng bata. Hindi nagtagal, lumapit sa kanya ang kaibigan ni Jacob, ang may-ari ng nightclub, at nakiusap na pumunta si Edward sa club upang kausapin si Jacob. Habang kausap niya ito, napansin ni Edward na puno ng lupa ang ilalim ng sapatos ng lalaki. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang maghinala. Inisip niyang ang lalaking ito at ang mga kasabwat nito ang nagdala sa bangkay ng bata, at ang tanging maaaring nag-utos nito ay si Jacob. Upang imbestigahan iyon, pumayag si Edward na makipagkita kay Jacob sa nightclub. Sa pagkakataong ito, iba ang ugali ni Jacob. Gusto niyang makipagkaibigan muli kay Edward at kalimutan ang dati nilang alitan. Sa pagtatanong ni Edward, sa wakas ay inamin ni Jacob na si Alice ay kapatid niya sa ama at nais ng kanilang ama na ipasok si Alice sa family registry. Agad na nagalit si Edward. Hindi niya kayang hayaang madamay ang kanyang kapatid sa pamilya ni Jacob. Nang gabing iyon, tuluyang bumagsak ang emosyon ni Edward. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tinatrato ng ganito ng tadhana at kung bakit ganoon kalupit ang nangyayari sa kawawang kapatid niya. Para protektahan si Alice, nagmadali siyang mag-impake. Plano niyang dalhin ito sa bahay ng dati niyang team leader upang pansamantalang manirahan doon. Ngunit sinabi ni Alice na pinuntahan na siya ng kanyang ama. Nangako raw ito na gagampanan niya ang responsibilidad ng isang ama at poprotektahan si Alice pati ang batang nasa sinapupunan niya. Bagamat nalilito pa rin si Alice, para sa kanya, ang paglitaw ng ama niya ay parang matibay na sandigan para sa kanya at sa kanyang sanggol. Hindi pa rin ito matanggap ni Edward. Kahit ano ang mangyari, ayaw niyang mapunta si Alice sa pamilyang iyon. Nakiusap siya na makinig ito sa kanya sa pagkakataong ito. Sa huli, pumayag si Alice. Kinabukasan, sumakay si Alice ng tren patungo sa ibang lugar. Ngunit sa biyahe, naalala niya ang sinabi ng kanyang ina bago ito namatay na poprotektahan siya ng kanyang ama. Hindi nagtagal, nalaman ni Edward na hindi pumunta si Alice sa bahay ng dati niyang team leader. Dahil dito, agad niyang hinarap si Jacob. Inamin ni Jacob na kasama na ngayon ni Alice ang kanilang ama. Sinabi niyang sariling desisyon iyon ni Alice. Umaasa si Jacob na magagamit niya ang pagkakataong ito upang makipag-ayos kay Edward. Nangako siyang gagawin niya ang lahat upang makabawi. Ngunit may gustong ipalit si Edward. Ibinigay niya kay Jacob ang pinakabagong isotope test result at nagsinungaling na natagpuan na niya ang tunay na killer. Maaari raw niyang ibigay ang killer kay Jacob. Kapalit nito, kailangang ibigay ni Jacob sa kanya ang bangkay ng batang babae. Pumayag si Jacob sa kasunduan, ngunit hindi ngayon. Gagawin lamang niya yon kapag muling umatake ang killer. Sa ganoong paraan, magiging sapat na malaki ang kaso at magagamit niya yon upang umangat ng husto. Pumayag din si Edward sa kondisyong iyon. Samantala, nagising si Alice sa isang maayos at marangyang silid. Ito ang bahay ng kanyang ama sa Seoul. Hindi nagtagal, lumabas sa isang programa ang ama ni Jacob at kusang inamin ang tungkol sa kanyang anak sa labas. Sa ganoong paraan, naiwasan niya ang isang malaking political scandal. Di naglaon, isa pang bangkay ng babae ang natagpuan sa bukid. Ayon sa kasunduan, ibibigay ni Jacob ang bangkay ng batang babae kay Edward ng gabing iyon. Nagkataon din na araw iyon ng paglilitis kay Mr. Lim. Sa harap ng media, buong tapang na sinabi ni Jacob na sa pagkakataong ito ay mahahanap niya ang tunay na killer ng serial murder case. Sa korte, inilahad ni Bella ang resulta ng isotope test ng amo ni Mr. Lim upang patunayan na hindi sapat ang pamamaraang iyon. Ngunit agad itong pinabulaanan ni Jacob. Sinabi niyang ang isotope test ay supporting evidence lamang. Sa huli, tinanggap ng hukom ang argumento ni Jacob. Kahit hindi ganap na maasahan ang isotope test, marami pa ring ibang circumstantial evidence. Dahil dito, hinatulan si Mr. Lim ng habambuhay na pagkakabilanggo. Matapos marinig ang hatol, tuluyan nang nawala ng pag-asa si Mr. Lim. Si Jacob naman ay nagwala sa mismong lugar. Doon niya napagtanto na ang isotope result na ibinigay ni Edward sa kanya ay mula pala sa amo ni Mr. Lim. Dahil malinaw ang alibi ng amo, imposibleng ito ang killer. Ginamit lamang ni Edward ang isang killer na hindi pa natatagpuan bilang pain upang makipagkasundo kay Jacob. Nang malaman ni Jacob na naloko siya, agad siyang nagalit at walang awang kumilos. Inutusan niya ang may-ari ng nightclub na bugbugin si Edward hanggang sa muntik na itong mamatay. Ngunit hindi pa rin umatras si Edward.
Ipinahayag niyang ilalantad niya ang pagtatago ni Jacob sa bangkay ng batang babae. Sa sobrang galit, nawalan ng kontrol si Jacob at inutusan ang kanyang tauhan na maghukay ng libingan para kay Edward. Makalipas ang maraming taon, nalaman ni Edward mula sa tunay na killer na ang copycat case na palagi niyang inakala na gawa ni Mr. Lim ay gawa pa rin pala ni Marco. Nagpadala si Jacob ng tao upang hukayin ang libingan at ilibing si Edward doon. Ngunit sa huli, hindi pa rin nagawa ni Jacob na tuluyang kunin ang buhay ni Edward. Matapos gumapang palabas ng hukay si Edward, binalaan siya ng kaibigan ni Jacob na mula ngayon ay mas mabuti pang sumunod siya sa mga utos ni Jacob. Samantala, dahil sa batang nasa sinapupunan niya, biglang naisip ni Alice na bumalik sa bahay ng kanyang ama. Doon niya natuklasan ang malupit na katotohanan, si Jacob pala ay kapatid niya sa ama. Hindi ito matanggap ni Alice. Nang gabing iyon, galit siyang umalis. Ngunit sa daan, bigla siyang naaksidente. Matapos ang aksidente, dinala si Alice sa ospital. Kinabukasan, nagmamadaling pumunta roon si Edward at nalaman niyang nailabas na ang sanggol mula sa sinapupunan ni Alice. Hindi nanganganib ang buhay ng bata, ngunit nanatiling komatose si Alice dahil sa matinding pinsala. Galit na galit si Edward sa ama ni Alice, ngunit biglang lumala ang kalagayan ng kapatid niya at kailangan itong operahan agad. Tanging ang ama ni Alice ang makakahanap ng angkop na doktor. Upang mailigtas si Alice, lumuhod si Edward sa harap ng ama nito. Nangako ang lalaki na susubukan niyang iligtas si Alice. Ngunit kapalit nito, kailangang umalis si Edward. Mula ngayon, hindi na niya maaaring harapin o lapitan ang kanilang pamilya. Walang ibang pagpipilian si Edward kundi pumayag. Dahil dito, iniwan ni Edward ang kaso at umalis sa kangsong. Galit at nasaktan si Bella. Alam niyang kapag umalis si Edward ngayon, maaaring hindi na niya ito makita kailanman sa buong buhay niya. Umiiyak na sinabi ni Edward na wala siyang magawa laban sa panakot na nagtatago sa dilim. Ngunit hindi niya sinabi kay Bella ang tunay na dahilan kung bakit kailangan niyang umalis. Matapos lisanin ni Edward ang kangsong, tahimik na lumipas ang panahon. Dumating ang taong 2019. 30 years na ang lumipas mula nang magsimula ang serial murder case. Sa panahong ito, naging crime analyst na si Edward. Isang araw, dumating upang makita siya si Mr. Lim, ang lalaking may kapansanan sa paa. Ilang araw bago yon, nalaman ni Edward mula mismo sa tunay na salarin na ang kasong matagal niyang inakalang copycat crime ni Mr. Lim ay ginawa rin pala ni Marcon. Humingi ng tawad si Edward kay Mr. Lim dahil mali ang naging paghusga niya noon. Ngunit takot na takot si Mr. Lim at nagtago sa loob ng bahay. Natatakot siyang baka muling gamitin ni Edward ang isang krimeng walang sapat na batayan upang ipakulong siya. Matapos ipaliwanag ni Edward ang dahilan ng kanyang pagpunta, napaiyak si Mr. Lim sa likod ng pinto. 30 taon sa kulungan ang nagnakaw ng lahat sa kanya. Nang marinig ni Edward ang iyak nitong puno ng sakit, lumuhod siya sa harap ng pinto. Alam niyang hindi niya kayang bayaran ang mga kasalanan ng nakaraan. Ang tanging magagawa niya ngayon ay tulungan si Mr. Lim na mag-apply para sa retrial upang maalis ang kawalang katarungang sumunod dito sa kalahati ng buhay niya. Dahil dito, dinala ni Edward si Mr. Lim upang makipagkita sa isang abogado. Sinuri ng abogado ang kasalukuyang sitwasyon at sinabing tiyak na hindi aaminin ng mga pulis at prosecutors na humawak sa kaso noon ang kanilang pagkakamali. Kahit maliit at marupok ang pag-asa, nagdesisyon si Edward na isa-isang kausapin ang mga taong sangkot noon. Ang una niyang pinuntahan ay si Jacob. Lumipas na ang 30 taon at isa na ngayong miyembro ng parliament si Jacob. Nang magkita sila, diretsahang hiniling ni Edward na sabihin ni Jacob ang katotohanang matagal nang nakabaon sa korte. Ngunit nagkunwari lamang na walang alam si Jacob. Sa sandaling iyon, may isang binatang lumapit. Nagulat si Edward dahil kamukhang-kamukha ito ni Jasper. Ang pangalan ng binata ay Dongboom, anak ni na Jasper at Alice at pamangkin din ni Jacob. Sa loob ng 30 taon, malaki na ang ipinagbago ng lahat. Nandoon pa rin ang dating lugar, ngunit iba na ang mga tao. Dahil sa pera at kapangyarihan ng ama at kapatid ni Alice, naging maginhawa ang buhay niya. Kaarawan ni Alice ng gabing iyon, kaya dinala ni Jacob ang kanyang asawa upang bumati sa kapatid. Habang naghahapunan, nabanggit ni Dongboom na kakakuha lang niya ng trabaho sa isang independent media agency. Sinusubaybayan niya ang artikulo tungkol sa kangsong serial murder case. Hiniling ni Jacob kay Dongboom na lumayo sa investigasyong iyon. Ayaw niyang malaman ng pamangkin niya ang katotohanan ng nakaraan. Nahulaan din ni Jacob na malamang ay pupuntahan ni Dongboom si Edward sa mga susunod na araw. Nang marinig iyon, agad na napaupo si Alice. Nagkataon naman na sa media company kung saan nagtatrabaho si Dongboom, ang superior niya ay si Bella. Nang makita ni Bella ang litrato ng serial killer sa dokumento, labis siyang nagulat. Ang lalaking nakapanyo na nagtangkang saktan siya sa barley field noon ay isang taong kilala niya. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Edward ang pamilya ng 8 taong gulang na batang babae. Ang ama ng bata ay matanda at nanghihina na, habang ang ina nito ay matagal nang namatay sa kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Narinig ni Edward na hanggang bago mamatay ang ina, patuloy pa rin itong hinahanap ang nawawalang anak. Ngayong nalaman ng ama na matagal na palang pinatay ang kanyang anak, hindi niya napigilang umiyak ng husto. Pumunta naman ang anak ng lalaki sa detention center upang makita si Marco. Siya ang nakababatang kapatid ng nawawalang batang babae. 6 na taong gulang lamang siya nang mawala ang kanyang kapatid. Tinanong niya si Marco kung bakit pinili nito ang kanyang kapatid. Hindi inaasahang sumagot si Marco na walang espesyal na dahilan. Nagkataon lamang na ang kapatid niya ang lumitaw sa oras na yon. Samantala, pinuntahan ni Dongboom si Edward bilang reporter at tinanong siya tungkol sa maraming detalye ng serial case, kabilang ang isotop test.
Tapat na inamin ni Edward na hindi maaasahan ang isotop test at malaki ang pananagutan niya dahil ginamit ang resultang iyon bilang ebidensya sa korte. Humanga si Dongbom sa pagiging tapat ni Edward sa pag-amin ng pagkakamali. Bago sila maghiwalay, sinabi ni Edward kay Dongbom na kumain ng maayos at huwag hayaang palaging gutom ang tiyan. Bahagyang umiti si Dongbom dahil pakiramdam niya ay kahawig ni Edward ang kanyang ama. Lagi rin daw sinasabi sa kanya ng kanyang ama ang ganoong bagay. Pagkatapos nito, agad na pumunta si Edward sa police department upang kausapin ang kasalukuyang direktor. Ang direktor ngayon ay ang batang pulis na palaging sumusunod kay Edward noon. Ngunit naunahan siya ni Jacob na pumunta muna upang kausapin si Deho. Nangako si Deho kay Jacob na tutulungan niya itong pakalmahin ang sitwasyon. Sa totoo lang, 30 taon na ang nakalipas, nasuhulan na ni Jacob si Deho. Noon, masigasig pa si Deho bilang pulis at nais niyang umamin na tumulong siya sa paglilibing ng bangkay ng batang babae. Ngunit ginamit ni Jacob ang ina ni Deho upang takutin siya. Para protektahan ang inang umaasa sa kanya, napilitan si Deho na itago ang katotohanan. Maraming taon na ang nakalipas, tinanong ni Edward si Deho kung bakit bigla itong nagbago ng isip. Ngunit nagkunwari si Deho na wala siyang alam, kaya wala ring nagawa si Edward. Ngayon, bilang direktor ng department, mas matibay na ang ugnayan nina Deho at Jacob. Umaasa si Edward na lilinawin ni Deho ang katotohanan, ngunit minamaliit niya ang lamig ng realidad. Ang Deho pagkalipas ng 30 taon ay wala na ang dating sigasig. Hawak na niya ang mga benepisyong nasa kamay niya, kaya wala siyang ibinigay na anumang malinaw na paninindigan kay Edward. Kinagabihan, dumalaw kay Jacob ang kaibigan niyang may-ari ng nightclub na si Sangbom. Sinabi ni Sangbom na hinanap din siya ni Edward, at pareho ang layunin nito sa pakikipagkita sa iba. Dahil may malaking suporta siya mula kay Jacob, si Sangbom ay naging sikat na real estate developer. Naturally, tumanggi siyang aminin ang masasamang ginawa nila noon. Sinabi ni Jacob kay Sangbom na huwag mag-alala. Paso na ang statute of limitations ng serial case, kaya naniniwala siyang wala nang magagawa si Edward. Nagtaka si Sangbom kung bakit palaging inililigtas ni Jacob ang buhay ni Edward. Sa paningin niya, mula pa noong nag-aaral sila, napakakomplikado at espesyal ng damdamin ni Jacob para kay Edward. Para kay Jacob, tila kaaway at kaibigan si Edward. Nakipagkita si Jacob kay Deho at sa dalawang tiwaling pulis noon na ngayon ay tahimik nang nagretiro. Matapos ang ilang talakayan, napagpasyahan nilang ang pinakamahalaga ngayon ay ang testimonya ng tunay na killer na si Marco. Basta mapatunayan nilang nagsisinungaling si Marco at pinagmamalaki lamang ang mga krimeng hindi niya ginawa, hindi maaaprobahan ang retrial application ni Mr. Lim. Dinala nila si Marco sa prosecutor. Ang babaeng prosecutor na humarap sa kanya ay napakatalino. Ipinaliwanag niya na basta aminin ni Marco na ipinagyayabang lamang niya ang mga krimeng hindi niya ginawa, walang maniniwala sa kanyang sinabi. Malapit na ang retrial hearing. Dumating si Dongbom upang interviewin si Mr. Lim. Pagkakita pa lamang ni Mr. Lim sa kanya, naalala niya agad si Jasper. Ipinakita ni Mr. Lim kay Dongbom ang litrato noong kabataan nila kasama sina Jasper at ilang kaibigan. Habang nag-uusap, hindi sinasadyang nasabi ni Mr. Lim na namatay si Jasper dahil pinilit ito ng kanyang ama na sumama sa kanya. Pinuntahan ni Dongbom ang kanyang tiyuhing si Jacob. Noon pa man, ang alam niya ay namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa kotse. Nang tanungin niya si Jacob, sinabi nito na si Edward ang nagpahirap sa kanyang ama at iyon ang naging dahilan ng pagkamatay nito. Dahil alam ni Alice na mali ang pagkakaintindi ng anak niya kay Edward, nangako siyang makikipagkita sila kay Edward. Ito ang unang pagkakataong muling nagkita ang magkapatid matapos ang 30 taong paghihiwalay. Sinabi ni Alice kay Edward na matagal siyang nanatili sa ospital matapos ang operasyon noon. Nang makalabas siya, natuklasan niyang mas malapit at mas pamilyar ang kanyang anak sa tiyuhin nito kaysa sa kanya. Sa mga nakaraang taon, itinuring ni Dongbom ang kanyang tiyuhin na parang ama. Naiintindihan ni Alice na kapag nalaman ni Dongbom na si Jacob mismo ang nagpahirap at naging dahilan ng pagkamatay ng tunay niyang ama, hindi niya yon kakayanin. Para protektahan ang kanyang anak, nakiusap si Alice kay Edward na hayaan na lamang si Dongbom na manatiling naniniwala sa maling akala. Dahil sa kanyang kapatid, pumayag si Edward na akuin ang lahat ng sisi. Hindi nagtagal, dumalaw si Dongbom kay Edward at kinompronta siya tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama matapos itong pahirapan. Inako ni Edward ang lahat ng pananagutan. Nasaktan at nagalit si Dongbom kaya nangako siyang ilalantad ang buong katotohanan. Samantala, hindi pinansin ng prosecutor ang tunay na salarin. Dahil dito, nagbago ang isip ni Marco. Nagpasya siyang humarap sa korte at tumestigo sa retrial ni Mr. Lim upang malaman ng lahat na siya talaga ang gumawa ng krimeng ibinintang kay Mr. Lim. Ngunit may kondisyon si Marco kay Edward. Sa araw ng paglilitis, gusto niyang makita ang kanyang anak. Nang pumayag si Edward, mabilis na nagsimula ang pagdinig upang patunayang inosente si Mr. Lim. Sa korte, isinalaysay ni Mr. Lim kung paano siya pinilit umamin noon sa pamamagitan ng karahasan. Ngunit mariing itinanggi ng dalawang tiwaling pulis na sila ang nambugbog sa kanya. Si Edward naman ay hayagang inamin ang kanyang pagkakamali. Sa mismong korte kung saan ibinaba ang hatol noon, yumuko siya at humingi ng tawad kay Mr. Lim sa harap ng lahat upang patunayang talagang napilitang umamin si Mr. Lim. Pagkatapos nito, humarap si Edward sa isa pang saksi. Ito ang lalaking dating na pagkamalang serial killer ng mga pulis. Itinuro ng lalaki ang dalawang pulis at kinumpirmang sila rin ang nagpahirap at pumilit sa kanya noon. Ginamit ito ng abogado bilang halimbawa upang ipakita na kung nagawa ng mga pulis ang ganoong klase ng pamamalakad noon, imposibleng hindi rin yon nangyari kay Mr. Lim. Pagkatapos ng paglilitis, agad na hinanap ni Dongbom ang lalaking iyon.
Gusto niyang malaman kung kabilang din ba si Edward sa mga pulis na nagpahirap sa kanya noon. Lubos siyang nagulat sa isinagot ng lalaki. Sinabi nitong si Edward pala ang nagligtas sa kanya noon at ang tunay na nasa likod ng pamimilit ay ang prosecutor na si Jacob. Dahil dito, lalong pumabor ang unang retrial kay Mr. Lim. Matapos ang paglilitis, muling nagkita sina Bella at Edward. 30 taon na ang lumipas mula nang magkahiwalay sila sa Kangsong at ngayon lamang sila muling nagkita. Noon lamang lubos na naunawaan ni Bella ang naramdaman ni Edward nang umalis ito sa Kangsong at ngayon lamang din niya nalaman ang lahat ng damdaming matagal nitong itinago. Ngayong wala na ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan, napagdesisyonan nilang magtulungan upang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan at ilantad ang katotohanan upang tuluyang maalis ang maling paratang kay Mr. Lim. Nagpasya si Edward na makipagtulungan kay Marco. Tinuruan niya ito kung paano sasagot sa susunod na retrial. Samantala, ginamit naman ni Bella ang kanyang pagiging journalist upang suportahan si Edward. Naglunsad siya ng online broadcast na pinamagatang panayam sa mamamatay tao. Sa panayam, inamin ni Marco ang pagpatay sa batang babae. Sinabi rin niyang nakita niya mismo ang eksena kung saan inililibing ang bangkay ng bata at hanggang ngayon ay naalala pa niya ang mukha ng taong naglibing dito. Matapos mapanood ang balitang iyon, ang dating may-ari ng nightclub na ngayoy isa ng construction contractor para sa pamilyang Baek ay nabuhay sa matinding takot. Dahil sa sobrang stress at pangamba, inatake siya sa puso. Habang nangyayari iyon, lumabas si Edward sa programa ni Bella. Sinabi niyang tunay na napakabalintunan ng lahat. Ang katotohanang pilit itinago ng pulisya ay inilalabas ngayon ng mismong mamamatay tao. Plano ni Edward na ilantad sa live broadcast ang pangalan ng pulis na naglibing sa bangkay ng batang babae. Agad namang nakiusap si Bella na itigil ang live dahil ang mga pulis at prosecutors na sangkot dito ay mga makapangyarihang tao. Natatakot siyang muling mapahamak si Edward. Ngunit determinado si Edward. Wala na raw siyang mawawala sa buhay. Ang pinakamasamang maaaring mangyari ay ang mamatay siya. Ngunit kahit mamatay siya, kailangan pa rin niyang ilantad ang katotohanan at papanagutin ang mga tunay na may sala. Namula ang mga mata ni Bella. Sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang mag-isa si Edward. Nang maipalabas ang programa, doon lamang nalaman ni Alice na ang pagkawala ng batang babae noon ay gawa pala ng sarili niyang kapatid. Agad niyang kinumpronta si Jacob. Hindi niya maintindihan kung paano nito nagawang patayin ang taong mahal niya at saktan pa ang sarili niyang mga estudyante. Hindi inaasahang nasaksihan ni Dongboom ang pagtatalo nilang dalawa. Tahimik niyang inilabas ang kanyang ina at sinabing gusto niyang bisitahin nila ang kolumbaryum ng kanyang ama. Dinala ni Alice ang kanyang anak upang bisitahin si Jasper at ipinaliwanag ang relasyon nilang magkapatid ni Edward. Tulad ni Jacob, tiyuhin din ni Dongboom si Edward. Doon sinabi ni Alice sa kanyang anak ang totoo, hindi si Edward ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama kundi si Jacob. Pagkatapos nito, hinanap ni Dongboom ang kanyang tiyuhing si Jacob. Sa mahabang panahon, buong puso siyang minahal ni Jacob na parang tunay na anak. Ganoon din si Dongboom, itinuring niya itong parang ama. Ngayon, hawak ni Dongboom ang kamay ni Jacob. Sinabi niyang wala siyang balak habulin ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, ngunit umaasa siyang makakapagbigay si Jacob ng taos-pusong paghingi ng tawad sa pamilya ni Mr. Lim at sa pamilya ng batang babae. Lubos na naantig si Jacob at nagpa siyang dumalo sa retrial ni Mr. Lim. Bago magsimula ang paglilitis, sinabi ni Jacob kay Edward ang kanyang pagkadismaya rito. Kahit maikli lamang ang panahong pinagsamahan nila noon, itinuring niya talagang kaibigan si Edward. Ngunit nakita ni Edward ang tunay na takot sa puso ni Jacob. Naunawaan niyang si Jacob ay isang taong habang buhay lamang naghahangad ng pagkilala mula sa kanyang ama. Matapos magsalita, inabot ni Edward ang kanyang kamay kay Jacob. Handa siyang harapin kasama nito ang takot at akuin nilang pareho ang mga pagkakamali ng nakaraan. Nang makita ni Jacob ang kabutihan at pagkakaibigang inialok ni Edward, nag-alangan siya. Ngunit nang dumating ang mismong oras ng retrial, matapos ang mahabang pag-iisip, pinili pa rin ni Jacob na itanggi ang lahat. Itinanggi niya ang pamimilit at sinabi rin niyang nagsisinungaling lamang si Marco tungkol sa paglilibing sa bangkay ng batang babae. Labis na nadismaya si Dongboom kay Jacob. Sinubukan nitong hawakan ang kamay ni Dongboom, ngunit hindi na siya kinilala ni Dongboom bilang tiyuhin. Sinabi pa nitong sa susunod nilang pagkikita, haharap siya bilang isang reporter. Habang pinagmamasdan ni Jacob ang papalayong si Dongboom, napaluha siya sa matinding sakit. Doon niya lubos na naunawaan na tuluyan na niyang nawala ang pinakamamahal niyang pamangkin. Pagkatapos nito, humarap si Marco sa korte upang tumestigo. Batay lamang sa kanyang alaala, iginuhit niya ang paligid ng bahay ng pinaslang na high school student. Nang ikumpara ang drawing sa totoong lugar, eksaktong tumugma ito. Hindi lamang iyon. Detalyado rin niyang naalala ang bawat bahagi ng krimen. Ang lahat ng ebidensyang inilabas ay malinaw na nagpapatunay na hindi si Mr. Lim ang pumatay sa dalagita kundi si Marco mismo. Sa harap ng napakaraming ebidensya, tuluyan nang idineklara ng hukom na walang sala si Mr. Lim. Lumuhod pa ang hukuman upang humingi ng tawad sa kanya. Sa wakas, dumating rin ang hustisyang matagal nang hinihintay ni Mr. Lim. Sa labas ng korte, nakita niya ang kanyang kapatid na babae na puti na ang buhok. Napakahirap ng naging buhay nito sa mga nagdaang taon. Ngayong nalinis na ang pangalan ng kanyang kapatid, tuluyan itong napahagulgol sa iyak. Matagal daw nitong sinisi ang sarili dahil hindi niya nadalaw ang kanyang kapatid sa loob ng napakahabang panahon. Dumating rin sa wakas ang pamangkin na matagal na niyang gustong makita kahit matagal na silang hindi nagkita. Samantala, halos lahat ay tuluyan ng lumayo kay Jacob. Iniwan siya ng kanyang asawa at nagtungo sa ibang bansa dahil ayaw nitong madamay sa galit ng publiko.
Pagkatapos nito, hinanap ni Edward si Dongboom at tinanong kung nakakakain ba ito ng maayos nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni Dongboom na abalang-abala ang kanilang ina sa paghahanap ng abogado upang tulungan si Edward na lumaban hanggang dulo. Habang nag-uusap sila, tinawag ni Dongboom si Edward na uncle at nagplano silang muling maghapunan balang araw. Hindi nagtagal, pumunta si Edward sa kulungan upang huling makita si Marco. Hindi maintindihan ni Marco kung bakit ipinagpapatuloy pa rin ni Edward ang pakikipaglaban kahit wala namang magbabago sa mundo. Malungkot na sinabi ni Edward na sa loob ng maraming taon ay lagi niyang hinahabol ang mga halimaw na nagtatago sa dilim. Ngunit sa huli, napagtanto niyang pati siya at ang ibang pulis ay naging pare-pareho na rin. Hindi pa rin tapos ang laban ni Edward. Minsan, nanaginip siya na nasa probinsya pa rin siya. Nanaginip siyang dumalo sa 100 araw na celebration ng kanyang pamangkin. Sa panaginip na yon, ligtas at masaya ang lahat. Nakangiti ang bawat isa. Sa isang ordinaryong araw, magkatabing nakaupo sina Edward at Bella sa isang bangko habang tahimik na inaalala ang nakaraan. Kung hindi lamang nangyari ang lahat ng trahedyang iyon, marahil ang ganoong magandang panaginip ay hindi lamang mananatiling panaginip. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.